Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 481 hanggang 490. Kabanata 481 Sangkatauhan sa Lungguhit 1. Markang Paywa. Basag. Nang marinig niya ang pagdurog ng telepono sa ilalim ng paa, nang inag ang katawan ni Dmitry Leopold, at likas niyang itinikom ang kanyang bibig, hindi nang ahas na gumawa ng tunog. Teka, hintayin na dumating si Arvid Woody, at maghihiganti sila. Sa ganitong oras, kailangan niyang pigilan si Julius Reed hanggang sa dumating si Arvid Woody kasama ang kanyang mga tao. Si Aaron Jackson ay isang senior executive sa Enlighten Media Group, na may malawak na koneksyon sa buong bansa. Sa 2 araw bago siya dumating sa Gonzales City, binisita niya ang ilang lokal na boss. Kasama sina Aaron Jackson, Itay Huntington, at maging ang Cook family. Ang biglaang pagtaas ng alyansa sa negosyo ay isang bagay na lubos na inaasam ni Arvid Woody. Ngayong nalaman na siya, tiyak na makikipag-ugnayan siya sa mga may kapangyarihan sa Gonzales City, at hanggat pansamantalang mailigtas si Dmitry Leopold at ang iba pa, maraming pagkakataon para sa paghihiganti sa hinaharap. Kaya ang dapat gawin ni Dmitry Leopold ay pumatay ng oras. Sige, napag-usapan natin ang tungkol sa paglalaro kanina, iniisip ko kung interesado ka pa rin. Sinipal ni Julius Reed ang sirang telepono at muling umupo sa upuan habang nasa bulsa ang mga kamay. Maglaro tayo. Hanggat nagustuhan ni Mr. Reed, gagawin namin ang lahat ng gusto mo. Ang puso ni Dmitry Leopold ay lumukso sa lihim na kagalakan, dahil siya ay nag-aalala tungkol sa paghahanap ng isang paraan upang matigil para sa oras. Ngayon, gaano kay ganhawa, ang tanga na ito ay nag-alok na maglaro ng isang laro. Pambata, ilang taon na sila, ngunit hanggat ito ay pumatay ng oras, si Dmitry Leopold ay masayang maglaro ng bahay. At si Houston Green, nang marinig ito, ay nagngangalit din ang kanyang mga ngipin at tumanggo. Nabalot ng malamig na pawis ang kanyang noo, at ang itaas na kalahati ng kanyang kamiseta ay nabasa sa matinding paghihirap. Ngunit alam din niya na ang psychopath sa harap nila na hindi pumatay sa kanila ay katulad ng pagligtas sa kanilang buhay. Nang makitang matulungin silang dalawa, tumanggo si Julius Reed sa kanyang kasiyahan at bumaling kay Osby Michael, at nagtanong, "At ikaw?" "Ako, kaya ko talaga." Si Osby Michael, na parang nakakapit sa isang negel iligtas buhay na dayami, ay gumapang patungo kay Julius Reed sa lupa, sinusundan ang kanyang boses. Parang aso lang. Nakakaawa, labis ang takot niya sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa kamatayan, ano ang halaga ng dignidad? Kung ito ay nangangahulugan ng kaligtasan, hindi siya susuko, hindi lamang maging bulag kundi kahit na siya ay walang paa. Kung kahit langgam ay kumakapit sa buhay, bakit hindi tao? Dahil lahat kayong tatlo ay sumasang-ayon, iaanunsyo ko ang mga panuntunan sa laro ngayon. Napatingin si Julius Reed kay Osby Michael na gumagapang sa harapan niya at napansin niya ang isang plato ng barbecue sa mesa. Mahirap isipin na sa isang lugar tulad ng Bronze Sparrow Platform, magkakaroon talaga ng hanging stove para sa pag-ihaw. Maayos ang pagkakaayos ng mga bagay sa ibabaw nito, na may 12-12 ng mga tuhog ng karne na hindi ginagalaw sa plato. Bibigyan ko ang bawat isa sa iyo ng isang barbecue skewer. Dapat mong alaga ang mabuti ang tuhog na ito, at huwag itong mawala. Dinala ni Julius Reed ang plato at nagsimulang kumain ng masigla. Ang pakiramdam ng pag-ihaw ng mga skewer ay hindi masama sa lahat. Medyo masarap. Naglobo siya ng 12 tuhog at pagkatapos ay pantay-pantay na ipinamahagi ang mga skewer na bakal sa 3 tao sa kanyang harapan. Kayong tatlo, dumistansya kayo sa isa't isa. Huwag kayong masyadong maglapit. Sumenya si Julius Reed, at halos 3 metro ang pagitan nilang tatlo, na bumubuo ng isang tatsulok. Si Osby Michael, dahil sa kanyang pagkabulag, ay nakalipat lamang sa kanyang itinalagang lugar sa tulong ng iba.
Simple lang ang rules. Habang sila ay gumagalaw, si Julius Reed ay kumain pa ng ilang dosenang tuhog. Ang mga tuhog ay maliit ngunit napakamapanukso. Nang matapos siyang magsalita, ang tatlo sa lupa ay nagpanteng ang kanilang mga tainga upang makinig. Ang bawat isa ay may premonition na ang larong ito ay tiyak na hindi magiging simple. Hindi bababasa, nagdala ito ng elemento ng panganib. Kapag sinabi kong magsimula, magsasaksak kayo ng tuhog sa isa't isa. Ang huling gagawa nito ay may ilalagay na tuhog ng dalawa pa. Magpatuloy hanggang sa maubos ang lahat ng skewer sa iyong mga kamay, ang huling taong nakatayo ay maaaring umalis. Nang matapos si Julius Reed, huminga ng malalim ang tatlong tao sa lupa at nagkatinginan. Ako, napalunok si Osby Michael, na bulag, paano niya maiiba ang kanilang mga posisyon? Markang paywa. Siyempre, mayroon kaming isang bulag sa aming koponan, at upang gawing patas at mas kawili-wili ang laro, nagpasya akong bahagyang pahinin kayong dalawa. Nakangiting tumayo si Julius Reed habang nakatingin sa tatlong taong nasa harapan niya. Whoosh! Bigla siyang sumipa palabas, diretsyong tumama sa kabilang balikat ni Osby Michael. Basag. Agad na nabasag ang buto, dahilan para hindi magamit ni Houston Green ang alinman sa kanyang mga kamay. Hindi na niya kayang kunin ang spike na bakal. Kailangan mong malaman ito para sa iyong sarili, sino ang nagsabi sa iyong mawalan ng isang braso kaagad mula sa paniki. Tumingin si Julius Reed kay Houston Green, nakahiga sa lupa na may mabangis na ekspresyon, nagngangalit ng malakas ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay tumingin kay Dmitry Leopold. Ay, please, huwag mo akong saktan, nakikiusap ako. Basag. Kinuha ni Julius Reed ang isang upuan mula sa kanyang likuran at inihampas ito ng malakas sa tuhod ni Dmitry Leopold. Isang nakakasakit na sigaw ang sumunod habang si Dmitry Leopold ay bumagsak sa lupa at nagsimulang manginig. Masakit na sakit. Ang sakit ay parang baha na bumabagsak sa isang dam, walang tigil na sinasalakay ang puso ni Dmitry Leopold. Muntik na siyang mahimatay. Ngunit ang malakas na kalooban upang mabuhay ay pinilit siyang desperadong kumagat sa kanyang labi at kumapit. Ay, hindi ko kailangan nito, tama. Nanginginig ang buong katawan ni Osby Michael, lumuhad na hindi sigurado sa lupa. Inihanda na niya ang sarili sa posibleng pagkawala ng kanyang mga kamay at binti. Hindi mo na kailangan, bulag ka na. Malumanay na sabi ni Julius Reed, na nagbigay kay Osby Michael ng matinding kaganhawahan, at nakakagulat, isang pagdagsa ng kaligayahan sa loob. Siya ay talagang bulag, ngunit nagawa pa ring makaramdam ng kasiyahan. Kahit papaano ay maliksi pa rin ang kanyang mga paa. Sa gitna ng hiyawan ni Houston Green at Dmitry Leopold, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Ngayon na, inilabas ni Julius Reed ang kanyang cellphone at inilipat ito sa video recording mode. Magsisimula na ang laro. Sina Houston Green at Dmitry Leopold ay nilamon pa rin ng matinding sakit, hagong sa kanilang mga tainga, ang kanilang mga mata ay nakakakita ng mga bituin. Tila wala silang reaksyon sa biglaang pagsisimula ng laro. Patuloy na tumataas at bumababa ang kanilang mga sigaw ng sakit, bagamat ginagawa nila ang kanilang makakaya upang pigilan sila, sino ba talaga ang makakayanan ang sakit ng pagkaputol ng mga paa? Kasunod ng mga tunog, itinuro ni Osby Michael ang lokasyon ni Dmitry Leopold na pinakamalapit sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang isang bakal na spike sa kanyang mga kamay, na mumuo sa sulok ng kanyang bibig ang isang masamang panunuya. Sa ganitong mga pangyayari, maaari lamang isipin ng isa ang pag-iingat sa sarili, walang puwang para isaalang-alang ang iba. Dmitry Leopold, patawarin mo ako, kapatid. Galit na umungol si Osby Michael, mabangis na sinaksak sa direksyon ng tunog. Si Dmitry Leopold, na nakaluhod sa lupa at nakahawak sa kanyang mga binti, ay nakaramdam ng lamig sa kanyang likod, na sinundan ng matinding sakit. Ang bakal na spike ay tumagos ng 5 sentimetro sa kanyang katawan. Ito ay dumaan. Mamatay. Hinawakan niya ang spike na bakal sa harap niya na pag-aari niya at sinaksak pabalik patungo sa Houston Green. Splat! Dumiretso ito sa hita ni Houston Green. Ang proseso ng pag-iisip ni Dmitry Leopold ay napakalinaw. Sa tatlo, si Houston Green lang ang may pinakamaraming mobility, kaya tinarget niya ang hita sa unang pagkakataon. Kayong dalawa, mga hayop. Nabali na ang mga balikat ni Houston Green.
Hindi niya maiangat ang kanyang mga kamay. Pero may bibig, may ngipin. Nang kumagat siya sa isang spike na bakal, handang sumuko, nagsalita si Julius Reed, tapos na ang unang round. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 482, ang nagwagi. Sa lungguhit isa. Ayon sa mga patakaran, ang Houston Green ang naging talunan. Sina Osby Michael at Dimitri Leopold ay kumuha ng isang spike na bakal at marahas na sinaksak ito sa binti ni Houston Green. Sa sandali ng buhay at kamatayan, ang mga tao ay napakamakasarili. Ang pinaka nagbabantang mga individual ay madalas na ang unang inalis. Sa pagtingin sa tatlong spike ng bakal sa kanyang hita, duguan ang mga mata ni Houston Green. Mabangis niyang hinawakan ang isang spike ng kawayan sa pagitan ng kanyang mga ngipin, ang apoy ng kanyang galit ay tila gustong sunugin ang dalawang lalaki. Sa sandaling ito, wala silang pinagkaiba sa mga mababangas na hayop. Sa kanilang mga mata, mayroon lamang pagpatay, at mga kaaway. Ang ikalawang round, magsisimula na. Hindi pa man nakakapagsalita si Julius Reed, sinaksak ni Dimitri Leopold ang isang spike ng kawayan kay Osby Michael, ang pinakamalapit sa kanya. Si Osby Michael, na naglalayong saksakin si Dimitri Leopold, ay masyadong mabagal at ganap na hindi nakuha. Si Dimitri Leopold, na nagtitiis sa matinding sakit, ay nagsimulang gamulong sa lupa. Kahit nagamulong siya, mas bumulusok ang bakal na spike sa kanyang laman. Pero wala siyang choice. Hey, Osby Michael. Nang makita ni Houston Green si Dimitri Leopold na lumalayo, sumuko siya sa walang silbi, hindi kumikibo na basurang ito at sa halip ay naglakad patungo kay Osby Michael. Bulag. Hindi makita. Kahit na sa pamamagitan ng paggamit ng tunog ay matukoy niya ang lokasyon ng Houston Green, wala siyang kasiguruhan na makakakilos siya bago ang Houston Green. Kapag nakuha na ni Houston Green ang pangibabaw, siya ay tutusukan ng 4 na spike ng bakal ng sabay-sabay. Alam ng tatlo kung ano ang ibig sabihin nito, sa pinakakaunti, ang natitirang mobility ni Osby Michael ay ganap na masisira. Tara, damat, matagal na akong naiinis sa'yo. Halika, saksakin mo ako. Tingnan natin kung sino ang mas matigas. Sa mga panahong ganito, lahat ay baliw. Ito ay ang iyong kamatayan, o ang aking pagkamatay. Walang handang maging biktima, gusto nilang lumaban hanggang kamatayan. Si Houston Green, na may hawak na bakal na spike sa kanyang mga ngipin, ay humakbang patungo kay Osby Michael. Sa isip niya, siguradong natalo si Osby Michael sa round na ito. Kapag dumating na ang oras upang itaboy ang bakal na spike sa tuhod ni Osby Michael, siya lang ang isa sa tatlo na may kakayahang kumilos. Pagkatapos, ang kailangan lang niyang gawin ay panoorin sina Dimitri Leopold at Osby Michael na labanan ito. May mga pa siya, at sa huli, nagkaroon siya ng pagkakataon na maging huling nakatayo. Tumayo si Osby Michael sa lupa, humihingal. Hindi na niya matukoy ang lokasyon ng Houston Green. Kung maghihintay pa siya, sasaksakin siya ng 3 pang spike na bakal, na magdadagdag ng hanggang 4 sa kakalusot pa lang ni Dimitri Leopold. Ang bawat isa, isang pagbabare na sakit. Ang mga spike ay may dalang asin, na nagiging sanhi ng sakit ng maraming beses na mas matindi kapag bumulusok sa katawan kaysa sa mga ordinaryong bagay. Houston Green, ikinukumpara mo ang kalupitan sa akin. Umungo si Osby Michael at marahas na tinulak ang isang spike ng bakal sa kanyang sariling balikat. Ito, natigilan ang lahat. Sino ang naglalaro ng ganyan? Pinsala sa sarili. Houston Green, natalo ka na naman. Napangiti si Julius Reed, ganyan ang mga patakaran, ang spike sa iyong kamay ay hindi nakatagpo ng marka. Ang kanya, gayunpaman, ay nasa loob na. Hey, ang bulag na si Osby Michael, na puno ng dugo ang mukha, ay tumayo sa pwesto at nagpakawala ng nakakatakot na tawa. Sumasakit ang sariling balikat, ngunit walang pagpipilian, kailangan niyang magsakripisyo ng isang braso para tuluyang mawala ang paggamit ng kanyang mga binti. Ako. Natalo ka, kailangan mong tanggapin ang kahihinatnan. Umupo si Julius Reed sa kanyang upuan at sinabi sa tatlo, ganyan ang mga patakaran ng laro, ngunit kung may mamatay, maagang magtatapos ang laro, naiiwan ang huling nakaligtas. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Dimitri Leopold sa lupa. Hanggat napatay niya ang 2 pang tao, makakaligtas siya. Pero, wala na ba talagang ibang paraan?
Gusto pa naming maglaro ng medyo matagal. Nagsalita si Dmitry Leopold, tinitingnan ang Houston Green, kahit ano paman, magkaibigan tayo at hindi ito dapat ipagpilitan. Matapos ang mga salitang ito, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Houston Green. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng pag-unawa sa lahat, naghihintay para sa Arvid Woody upang iligtas. Okay lang ang masaktan basta hindi ka mamamatay, mabubuhay ka. Nagpumigla si Dmitry Leopold na gumapang sa harap ng Houston Green, nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa isang tuhog na bakal. 2 more rounds, and the rules will change. After that, there are no round limits. Kung sino ang maubusan ng kanilang mga tuhog na bakal ang unang mananalo. Biglang nagsalita si Julius Reed. Paumanhin, magkita-kita tayo sa kabilang buhay. Isang mabangis na tingin ang sumilay sa mga mata ni Dmitry Leopold, sa isang mabangis na tulak, tinusok niya ang leeg ni Houston Green. Whoosh! Ang manipis na tuhog na bakal ay tinusok mismo. Ikaw! Naputol ang mga salita ni Houston Green nang bumagsak siya sa lupa, nanginginig. Paumanhin, kung mabubuhay ka, kailangan nating mamatay. Huminga ng malalim si Dmitry Leopold, nanginginig ang kanyang mga kamay na parang salon. Hindi pa nagpapakita si Arvid Woody. Kinailangan niyang gawin ito hanggang sa wakas, wala siyang ibang choice. Ngayon, nagpapatuloy ang laro. Dinampot ni Julius Reed ang prutas sa mesa at nagsimulang kumain ng maluwag. Para itong Roman Coliseum, na may 3 halimaw na nagpupumilit sa loob, habang siya ay nakatayo sa mga stand, nag-e-enjoy sa palabas habang kumakain. Naisipan ng 3 lalaki na magsama-sama para patayin si Julius Reed, ngunit may kaparehas ba sila para sa kanya? Kung hindi sila mag-iingat, maaaring mamatay silang 3. Kaya walang nang ahas na makipagsapalaran. Ang mga tao ay kumakapit sa buhay at natatakot sa kamatayan, pinili nila ang pinakaligtas na paraan. Upang sundin ang mga patakaran ng laro. Hanggat nasa loob sila ng mga patakaran, nagkaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Tungkol naman sa rebelyon, kalimutan mo na. Sa pagtanggal sa Houston Green, ang pinakamalaking banta, mahigpit na hinawakan ni Dmitry Leopold ang tuhog na bakal sa kanyang kanang kamay at, nang walang babala, sinaksak si Osby Michael. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon, mataas ang pagbabantay ng isang tao. Palaging nakabantay si Osby Michael, o sa halip, hinihintay niya si Dmitry Leopold na kumilos. Siya lunged forward, itinusok ang bakal na tuhog sa katawan ni Dmitry Leopold. Direktang tumusok ang tuhog sa kanyang puson. At huminto ang tuhog ni Dmitry Leopold nang wala pang 5 sentimetro mula sa ulo ni Osby Michael. Ayon sa mga panuntunan, maaari mong subukang muli. Inabot ni Julius Reed ang ulo ni Osby Michael sa dibdib ni Dmitry Leopold. Pagkatapos, sa buong lakas, sinaksak niya pasulong ang 2 kamay. Whoosh! Nang inig ang katawan ni Dmitry Leopold at bumagsak ito sa lupa, wala nang buhay. Sorry, kuya, kailangan kong manalo, umungol si Osby Michael. Sinapo niya ang kanyang ulo kay Dmitry Leopold upang mahanap ang puso. Ngayong patay na si Houston Green, basta pinatay niya si Dmitry Leopold, mabubuhay siya. Wala siyang choice, si Arvid Woody ay wala kahit saan, at ngayon ang mga bagay ay dumating sa ganito, kung hindi siya pumatay ng iba, papatayin siya ng mga ito. Ikaw, walang awa, pinuri ni Julius Reed si Osby Michael. Isang bulag na nabubuhay hanggang sa wakas. At ang huling hagis ng tuhog na iyon ay malakas, malinaw na naglalayong pumatay. Ang 10 dagdag na sentimetro ang haba na tuhog na bakal ay diretsyong tumusok sa puso ni Dmitry Leopold. Pwede na ba akong umalis? Tuwang-tuwa si Osby Michael, halos hindi makapaniwalang nakaligtas siya. Mamaya, maaari niyang aipin ang mga kaganapan sa Dmitry Leopold at Houston Green's mutual na pagpatay upang maalis ang kanyang sarili sa hinala. Kung tutuusin, hindi nagsasalita ang mga patay. Sigurado ka bang ikaw ang huling nagwagi? Kinagat-kagat ni Julius Reed ang mansanas, nakangiting tanong na hindi masyadong ngiti. Mr. Reed, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo nababalikan ang iyong salita. Uminit ang ulo ni Osby Michael, at sa isang iglap ay tumayo siya mula sa lupa. Sa sandaling iyon, ang di umano'y patay, na si Houston Green ay sumuray-suray sa kanyang mga paa,
Hawak ang isang tuhog na bakal sa pagitan ng kanyang ulo at leeg, at dahan-daang naglakad papunta kay Osby Michael. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 483, sa aking paanan sa lungguhit isa. Mr. Reed, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Paulit-ulit na tanong ni Osby Michael, paano mababawi ang mga pangako? Hindi sila maaaring bawiin. Nilabanan niya ang lahat ng ito, para lang mabuhay, pero ngayon. Mawawala na ba ang kanyang pag-asa? Sinasabi ko ang ibig kong sabihin. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Tapos ikaw. Bago pa matapos magsalita si Osby Michael, biglang sumigaw si Houston Green, kung mamamatay tayo, sabay na tayo. Walang makakaalis dito ng buhay. Pagkatapos ng kanyang sigaw, kumuha si Houston Green ng isang iron spike at itinulak ito sa lalamunan at carotid artery ni Osby Michael. Ikaw, hindi ka, namatay. Nanginig ang katawan ni Osby Michael, at pagkatapos bigkasan ang mga huling salita na iyon, bumagsak siya sa lupa, hindi kumikibo. Kuwit, General Whittaker, ano ang nangyayari? Nakaupo sa backseat ng Mercedes ang assistant mula sa Enlighten Group, nakatingin sa pawisan na si Arwood Woody. Ang Deputy General Manager, pagkatapos makatanggap ng isang tawag sa telepono, ay nagmamadaling pumunta sa Phoenix Terrace, na mukhang lubhang balisa. Si Dmitry Leopold at ang iba pa, nagkaproblema sila. Kailangan natin silang iligtas ng mabilis. Inilabas ni Arwood Woody ang kanyang telepono, nagsimulang mag-isip kung kanino tatawagan para humingi ng tulong. Sa Gonzales City, ang pinakamatigas ay si Aaron Jackson, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang iba ay walang kapangyarihan. Ang Phoenix Terrace ay pag-aari ni Aaron Jackson, kaya si Arwood Woody ang unang tumawag sa kanya. Hello, ito ba ang Phoenix Terrace? Ako ang Deputy General Manager ng Enlighten Group, si Arwood Woody. Paumanhin, si Aaron Jackson ay wala sa negosyo, mangyaring tumawag muli mamaya. Nang marinig ang pagpapakilala ni Arwood Woody, hindi na nagsalita ang front desk clerk at ibinaba ang telepono. What the fuck? Anong ibig sabihin nito? Nagmura si Arwood Woody. Mula nang pumunta rito, maraming beses na niyang nakipag-usap kay Aaron Jackson, binigyan ng pera at babae. Ngayon ang kanyang sariling mga tao ay nagkaroon ng isang insidente sa Phoenix Terrace, ngunit wala siyang paraan upang makontak ang may-ari doon. Paanong hindi siya magagalit? General Whittaker, paano kung sumubok ka ng iba? Iminungkahi ng katulong sa kanyang tabi. Ang isang taong kasing halaga ni Aaron Jackson ay bihirang malayang tumawag. Bukod dito, sa abalang ischedule ng buong grupo, ang pagsubaybay sa kinaroroonan ni Aaron Jackson ay talagang mahirap. Fine. Pagkatapos ay tatawagan ko ang chairman ng Business Alliance, Itay Huntington. Pansamantalang sinimulan ni Arwood Woody na hanapin ang numero ni Itay Huntington. Bagamat ang chairman ng Gonzales City Business Alliance ay isang kilalang tao, si Arwood Woody ay nagkaroon ng isang kaaya-ayang oras na talakayin ang pakikipagsosyo sa kanya. Ang balo ng nakamamatay na reputasyon, nakakatakot marinig, ay hindi gaanong nakakatakot at talagang may kakaibang alindog. Nang matapos ang tawag ay agad itong sinagot. General Whittaker, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Tungkol ba ito sa pakikipagsosyo na napag-usapan natin noong nakaraan? Ang boses ni Itay Huntington ay dumating sa receiver, puno ng sigla. Parang ganito, inayos ni Arwood Woody ang kanyang mga iniisip at nagsimulang, mga tao ko, nagkaroon sila ng kaunting problema sa Phoenix Terrace, hindi ako makausap sa telepono, hindi makontak ang sinuman, at si Aaron Jackson ay wala sa Phoenix Terrace. Umaasa ako sa iyo. Anong problema ang naidulot nila? Bumaba ang tono ni Itay Huntington, malinaw na naramdaman ang kabigatan ng sitwasyon. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan, sa Gonzales City, walang makakatawag kay Aaron Jackson. Kung may gulo sa kanyang lugar, hindi ito papansinin ni Aaron Jackson. Siguradong nalampasan ng iyong mga tao si Aaron Jackson. Nang marinig ito, natauhan si Arwood Woody. Tama, sino ang nangahas na gumawa ng eksena sa kuta ni Aaron Jackson? Kahit na ang mga estranghero na nagdudulot ng kaguluhan doon ay itatapon, o mas masahol pa, malalagay sa panganib. May death wish ba sila, na nagdulot ng gulo sa Phoenix Terrace?
Kalimutan si Aaron Jackson, hindi kukonsintihin ng boss ng alinmang grupo ang ganitong pangyayari. At sinubukan niyang tawagan si Aaron Jackson, at wala doon ang lalaki. Anong coincidence, ha? Miss Huntington, kung ganoon nga, maaari lang akong humingi ng tulong sa iyo. Ngayon, ikaw ang nagpapahiram, at sinisiguro ko sa iyo, tiyak na hindi ka magtatrabaho ng walang kabuluhan. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni General Whittaker, at patuloy itong pinupunasan ng kanyang katulong. Ang pagkakasala kay Aaron Jackson sa Gonzales City ay maaaring magkaroon ng napakaseryosong kahihinatnan. Tila ngayon ang tanging taong makakausap kay Aaron Jackson ay si Itay Huntington. Miss Huntington, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring tumulong. Kahit na ang tatlong ahente ay hindi bukod tanging namumukod-tangi, sila ay nasa ilalim pa rin ng kanyang pamumuno, paano niya ito ipapaliwanag pabalik sa kumpanya. Bukod dito, hindi pa nagsisimula ang konsyerto, at ang buong Enlightened Group ay naglagay ng hindi mabilang na pagsisikap at mapagkukunan upang planuhin ang konsyerto ni Nando Branden. Matapos masaktan si Aaron Jackson, matutuloy pa kaya ang concert na ito? Ang tanging pagpipilian ay hilingin kay Itay Huntington na mamagitan dito. Ang chairman ng Gonzales City Business Alliance ay may ganoong kalaking kapangyarihan. Susubukan ko ang aking makakaya, ngunit hindi ko magagarantiya kung makukumbansi ko ang taong pinag-uusapan. Kung talagang nagawa kong hikayatin sila, malaki ang magiging gastos mo. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Itay Huntington. Ayos lang. Hindi isyo ang pera. Makakaasa ka, Miss Huntington, hinihintay ko ngayon ang iyong balita. Tuwang-tuwa si General Whittaker. Ang usapin ng pera ay maaaring ayusin ng tatlong ahente na iyon. Kung tutuusin, mayaman ang Enlightened Group, at ang tatlong ito ay kumita rin ng malaki para sa kumpanya noon. Ngayon, ang pagkonekta kay Aaron Jackson at paglutas sa hindi pagkakaunawaan ay ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng concert, may pakialam pa kaya siya sa mga isyong ito. Matapos ibaba ang telepono, nag-alinlangan sandali si Itay Huntington bago pa mandinial ang numero ni Julius Reed. Naisip niya na ito ay isang pagkakataon para kay Julius Reed na kumonekta sa mga executive ng Enlightened Group at posibleng makuha si Nando Branden na ay endorso sila. Pipigilan siya nito mula sa pagiging masyadong malupit na inaapi ni Brancock. Para sa parehong dahilan, kailangan niya ng dalawang kapangyarihan upang suriin ang isa't isa, upang siya ay umunlad sa pagitan. Kung ang alinmang panig ay naging masyadong malakas, hindi iyon makakabuti para sa kanya. Hello, ito ba ang empleyadong kapatid? Mismo pa ang kapatid mo. Matapos makapunta kay Julius Reed, binati pa rin siya ni Itay Huntington sa kanyang signature flirtatious tone. Para sa kanya, ang mga trivialities na ito ay wala sa lahat. Any issue? Tanong ni Julius Reed na may boses. Napakawalang pakialam sa tono niya. Anong mali? Kahit sa buong telepono, ramdam ni Itay Huntington ang lamig ng buto. Kung wala, ibababa ko na ang tawag. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Ang bagay ay, huminga ng malalim si Itay Huntington, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na presyon. May isang tao, may nagdulot ng gulo sa Bronze Sparrow platform, at pinaghihinalaan ko na naprovoke nila si Aaron Jackson. Sa pagkakaalam ko, mukhang maganda ang relasyon mo kay Aaron Jackson, at higit pa rito, ang pinag-uusapan ay mula sa Enlightened Group. Ang kanilang artist, si Nando Branden, ay nagdaraos ng concert sa Gonzales City. Kung handa kang tumulong dito, naniniwala akong matutuwa din sila na si Nando Branden ang mag-endorso. Pagkatapos, kapag kaharap mo si Brancock, ikaw ang hahawak sa itaas. Diretso sa punto si Itay Huntington, nang walang anumang hemang at hoang. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang ganito si Julius Reed, nakakatakot. Siya ay walang malasakit na parang isang makina. Ang mga taong iyon ay hindi nag-joke kay Aaron Jackson. Sabi ni Julius Reed na walang bahid ng emosyon sa boses. Paano mo nalaman? Nagulat si Itay Huntington. Hindi ba kailangan ni Julius Reed na tumawag sa telepono para magtanong? O ito ba ay kasalukuyang kasama niya si Aaron Jackson? Kung ganoon nga, sino sa mundo ang nangahas na gumawa ng gulo sa Bronze Sparrow platform? Hindi alam ni Aaron Jackson ang tungkol dito. Dahil sila ay nasa ilalim ng aking mga paa.
Nang matapos magsalita si Julius Reed, kumalabog sa lupa ang telepono ni Itay Huntington. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 484, Hindi mabait at hindi makatarungan sa lungguhit isa. Miss Huntington, paano nangyari? Nang makita ang tawag ni Itay Huntington sa telepono, excited na sinagot ni Arwood Woody. Kanina lang, 3 sunod-sunod na tawag niya, pero ni isa ay walang sumagot. Lalo lang nitong ikinabahala si Arwood Woody. Kung may nangyari sa mga taong nasa ilalim ng kanyang pagbabantay, siya, bilang Deputy General Manager, ay halos hindi makaiwas sa responsibilidad. At iyon ay Emperor's Hall noon. Nakipag-chat siya sa ilang kaibigan hindi pa lang, tungkol kay Aaron Jackson. Isa itong demonyong pumatay ng hindi kumukurap. Siya ay walang awa at cold-blooded sa kanyang mga kilos. Sa Gonzales City, mas mabuting saktan ang hari ng impyerno kaysa saktan si Aaron Jackson. Ang pagkakasala sa hari ng impyerno ay pinakamasamang magdadala sa iyo sa 18 antas ng impyerno. Ngunit ang nakakasakit na Aaron Jackson ay maaaring magpadala sa iyo sa 19 na antas. Ngayon na ang kanyang sariling mga tauhan ay nakasakit ng isang tao na mas nakakatakot kaysa sa hari ng impyerno, paano siya hindi matarante? Miss Huntington, huwag mag-alala tungkol sa pera. Nang marinig na hindi nagsalita si Itay Huntington sa kabilang linya, naisip ni Arwood Woody na naghihintay siya na ilabas niya ang pera. Kung tutuusin, walang libreng tanghalian sa mundong ito, at ang pagbabayad ng pera upang maiwasan ang sakuna ay normal lamang. Kung ang kaunting pera ay makapagpapadulas ng mga bagay-bagay, magiging komportable siya. Ngayon, wala pang 10 minutong biyahe ang natitira sa Emperor's Hall, maging si Arwood Woody mismo ay nag-aalala na. Lalo na yung phrase sa phone, kung sino man ang dumating ay mamamatay. Nagpadala ito ng lamig sa kanyang gulugad. Paumanhin, Mr. Woody. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, huminga ng malalim si Itay Huntington at nagsalita sa tonong humihingi ng tawad, natatakot akong hindi ko ito matutulungan. Anong uri ng matigas na karakter si Julius Reed? Naglakas loob pa siyang manindigan laban kay Jennifer Lopez. At tila hindi siya lumala. Inagaw pa niya ang 3 bilyon. Ano kaya ang masasabi niya sa ganoong karakter? Kung nasaktan niya si Julius Reed dahil dito, mas hihigit sa pakinabang ang pagkatalo. Kung mas makapangyarihan ang isang tao, mas dapat mo siyang kaibiganin. Sa ganoong paraan, maiiwasan mo ang isang malaking banta. Ano ba, Miss Huntington, ikaw ang chairwoman ng Business Alliance, sino sa Gonzales City ang hindi maglalakas loob na ibigay ang mukha sa iyo? At saka, kahit na makapangyarihan si Aaron Jackson, hindi siya pwedeng tumanggi na bigyan ka ng anumang konsiderasyon. Hindi makapaniwala si Arwood Woody. Si Itay Huntington ay isang makapangyarihang babae, na kilala kahit na ang widow of absolute death. Kahit na wala ang titulong chairwoman ng Business Alliance, nahawakan niya ang tiyak na kapangyarihan sa Gonzales City. Hindi banggitin ang kanyang kasalukuyang mahalagang posisyon. Dahil ba sa pakiramdam niya ay hindi siya sinsero? Miss Huntington, hanggat naresolba ang usaping ito, walang bagay ang pera. Talagang, masisiguro ko sa iyo, talagang hindi problema ang pera. Nakipag-ugnayan na ako sa mga nakatataas, at ang pag-aayos ng relasyon kay Aaron Jackson ang pangunahing prioridad. Hanggat handa kang tumulong, walang halaga ng pera ang labis. Nag-aalalang wika ni Arwood Woody. Ang 3 ahente ay pasikat sa mga karaniwang araw, mabuti para sa kanila na magdusa ng kaunti at matuto ng kanilang aralin. Pero kung na-offend nila si Aaron Jackson, paano matutuloy ang concert nila? Si Nando Brandon ay kasalukuyang may pinakamataas na kakayahan upang makaakit ng pera. Hanggat matagumpay na may sigawa ang konsyerto na ito, ano ang halaga ng perang ibinigay kay Itay Huntington pagkatapos? Ang Gonzales City ay isang coastal city kung tutuusin, na may mataas na maunlad na transportasyon. Sa pagkakataong ito, nagsagawa ng konsyerto si Nando Brandon, naubos ang 100,000 tiket sa loob ng 2 segundo. Ang pinakamurang mga tiket online, na nagkakahalaga ng higit sa 500, ay aktwal na nascalp ng higit sa 3,000. Ang isang solong konsyerto ay magdadala ng malaking kita. Kung matatapos ang konsyerto na ito, maaaring nasa countdown na ang kanyang career sa Enlighten Group. Mr. Woody,
Huminga ng malalim si Itay Huntington, na nagsisikap na manatiling kalmado. Kilala namin ang isa't isa, kung tutuusin at naabot pa nga namin ang pinagkasunduan sa mga usapin ng pagtutulungan sa pagitan namin. Kung makakatulong ako, si Itay Huntington, ay talagang tutulong. With that, she said lessly, ngunit ang taong na-provoke mo sa pagkakataong ito ay isang taong kahit si Aaron Jackson ay hindi maglalakas loob na pukawin. Nagpadala si Itay Huntington ng mga tao upang siyasatin ang relasyon nina Julius Reed at Aaron Jackson. Ang unang hula ay ang pinakamahusay na kaibigan. Nang marinig ang boses ni Julius Reed ngayon, naramdaman ni Itay Huntington na may mali. Karaniwan, ang batang ito ay palaging may mapaglaro at nakangiting kilos, kahit na tumutugon ng masaya sa kanyang sariling mga biro. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay nakatagpo siya ng isang estranghero na hindi pa niya nakikilala. Ang pariralang, sa ilalim ng aking mga paa, ay sapat na upang ilarawan ang saloobin ni Julius Reed. Hindi inisip ni Itay Huntington na makakapag-demand siya ng mga tao sa mga tauhan ng kabilang partido. Sino ang taong iyon? Paano magkakaroon ng ganoon? Malakas na tanong ni Aaron Woody na labis na nabigla. Mula nang dumating sa Gonzales City, tila wala pa siyang narinig na ganoong tao. Ang pinakamayaman sa Gonzales City, si Ovidio Cook. Matapos ang mahabang pag-iisip, ang isang tao lang ang naiisip niya. Ovidio Cook, chairman ng Titan Group, at ang pinakamayamang tao sa Gonzales City. Sa publiko, ang pinakamakapangyarihang tao sa Gonzales City. Sa likod ng mga eksena, si Aaron Jackson noon. Magkasama, isa sa liwanag at isa sa anino, naging isa sila sa dalawang nangungunang puwersa ng Gonzales City. Dahil hindi si Aaron Jackson, natural na naisip ni Arvid Woody na dapat ay si Ovidio Cook. Itong pinakamayamang tao ng Gonzales City, hindi pa niya nakilala ng personal. Maaaring makabuluhan ang Enlightened Group, ngunit hindi lahat ay handang magbigay ng mukha sa kanila. Ang taong ito ay malamang na hindi isang taong kayang saktan ni Ovidio Cook. Bumantong hininga si Itay Huntington, sumuko ka, ipinapayo ko sa iyo, kung nasaktan mo ang taong ito, pagsisisihan mo ito habang buhay. Pagkasabi nito ay ibinaba na niya ang telepono. Damn it, anong nangyayari? Nagmura si Aaron Woody. Manager, may hypothesis ako. Hindi kaya alam nila kung gaano kahalaga ang concert na ito sa Enlightened Group at sinadya nilang magkapit-bisig para i-double cross tayo. Kumunot ang noo ng assistant at sinabing, sa Gonzales City, tanging sina Aaron Jackson, Ovidio Cook, at Itay Huntington lang ang pinakamakapangyarihan. Paano magkakaroon ng mas makapangyarihan? Lahat sila ay humanap lang ng mas maraming pera, sinusubukan tayong i-scam. Sa kanyang mga salita, naramdaman ni Arvid Woody na siya ay may katuturan. Someone more formidable than Aaron Jackson, that's nonsense, right? Kung talagang may ganoong tao, paanong hindi niya narinig ang tungkol dito? Ito ay dapat na ang mga lokal na nagsanib puwersa, na gustong punatin sila. Ano sa tingin mo? Napatingin si Arvid Woody sa kanyang katulong. Medyo simple ang bagay na ito. Ang dahilan kung bakit wala si Aaron Jackson dito ay dahil gusto niyang iwasan ang pagdududa. Kapag lumabas na ito, hindi na siya makakaapekto. Wala naman siya dito. Sabi ng assistant habang itinataas ang salamin niya, at tumawa hehe, let's turn their tactics against them. Wala siya dito diba? Diretso tayong tatawag ng pulis. I remember you just told me that Houston Green's arm was broken. Tama, nakarinig ako ng mga hiyawan, at bago naputol ang tawag, sa palagay ko narinig ko ang sigaw ng sakit ni Dmitry Leopold. Tumanggaw si Arvid Woody, na siyang dahilan din ng kanyang pagmamadali. Mukhang naging seryoso ang kabilang partido. Pagkatapos ay tumawag ng pulis. Ito ay sinadyang pinsala. Kapag ang mga pulis ay pumasok sa Asher Dragon Hall at kinuha ang taong nanakit sa miyembro ng staff ng aming grupo, tingnan natin kung ano ang sasabihin ni Aaron Jackson. Buong pagmamalaking sinabi ng assistant, pagdating ng oras na iyon, wala siyang magagawa kundi purihin ka ng husto, General Whittaker, sa pagtulong sa kanya na malutas ang problema, at kailangan din niyang tiyakin na magiging maayos ang concert. Kung hindi, ang opinyon ng publiko ay magsasabing gumaganti siya. Magandang ideya. Tinampol ni Arvid Woody ang kanyang hita at malamig na sinabi, dahil naging masama ka sa akin,
huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatarungan. Aaron Jackson, huwag tanggihan ang isang toast para lang uminom ng forfeit. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang emergency number. Hello, is this the police station? My friend has been attacked at Bronze Sparrow platform, Asher Dragon Hall. Please send someone quick. P.S. Sa papalapit na bagong taon, may ilang mga bagay sa bahay, na naging sanhi ng hindi pagkakatugma ng mga update sa nakalipas na ilang araw. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng nandito. Tungkol sa mga update, nag-update ako bandang alas 9 tuwing gabi. Dahil sa mekanismo ng pagsusuri, maaaring lumabas ang mga kabanata pagkalipas ng 11 umaga sa susunod na umaga. Mula ngayon, susubukan kong mapanatili ang hindi bababa sa 7 kabanata sa isang araw, at kung walang mga espesyal na pangyayari, susundin ko ang schedule na ito. Dito, Lodi, salamat sa lahat para sa kanilang pangmatagalang suporta at pagsasama, salamat. Panghuli, binabati ko ang lahat ng isang maligayang munting bagong taon. Magandang kalusugan at magsaya, mahal ko kayong lahat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 485, Pagtulak sa Pinto sa Lungguhit 1. Sa oras na dumating si Arvid Woody sa Copper Quay platform, kalahating oras na ang lumipas mula noong tumawag ng tulong si Dmitry Leopold. Hindi masyadong malaki ang Gonzales City, ngunit medyo masikip ang trapiko dahil malapit na ang afternoon tea. Ang lokasyon na kanilang tinutuluyan ay wala pang 15 kilometro mula sa Copper Quay platform, ngunit tumagal ng buong kalahating oras upang magmaneho doon. Pagkatapos ay parada ang kotse, si Arvid Woody ay nagmamadaling pumunta sa reception desk at hinampas ang mesa, nagtanong, paano ako makakapunta sa Asher Dragon Hall? Paumanhin, ang Asher Dragon Hall ay okupado na ng mga bisita. Isang malamig na tingin ang ibinigay ng receptionist kay Arvid Woody at walang pakialam na nagsalita. Pagkatapos, patuloy silang nakayuko, abala sa kanilang trabaho. Anong klaseng customer service ito? Medyo hindi nasiyahan si Arvid Woody. Nagtrabaho siya sa entertainment business, at ang madalas na pagpunta sa mga lugar ay isang hindi maiiwasang bahagi ng kanyang trabaho. Nagstay siya sa karamihan ng mga nangungunang hotel sa bansa, ngunit hindi pa siya nakaranas ng serbisyong kasing hirap ng sa Copper Quay platform. Ang pinakamahalaga, ang Copper Quay platform ay ang pinakamalaking lugar ng libangan sa Gonzales City at nagkaroon ng magandang reputasyon. Palibhas ay palaging pinaninindigan ang prinsipyo na ang customer ay hari. Inayos ni Arvid Woody ang kanyang damit, tumahimik, at hinampas ang kanyang kamay sa reception desk. Sampal, ang biglaang malakas na ingay na ito ay bumulaga sa reception staff. Maging ang security ng hotel ay nagmamadaling pumunta sa pinanggalingan ng tunog. Anong nangyari? Lumapit ang security captain, na isa sa mga loyal na empleyado ni Aaron Jackson, Dominating Tiger, at malamig na tumingin kay Arvid Woody, nagdudulot ng gulo. Ito ang ari-arian ni Aaron Jackson, at sa Gonzales City, walang nang-ahas na magdulot ng kaguluhan. Hinahampas ang mesa. Itatapon na sana sila. Ako ay panauhin, ngunit ang ugali ng front desk ay sadyang mayabang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi pa ako nakatagpo ng ganoong masamang serbisyo sa lahat ng aking paglalakbay. Malamig na sumangot si Arvid Woody at tumalikod. Eksakto. Anong klaseng ugali iyan? Isang registration clerk lang, nangangahas na maging matapang. Baka nasa ulap ang ulo nila. Nasaan ang manager mo? Tawagan mo sila, gusto kong magreklamo. Ang katulong ay humalangaw-ngaw mula sa likuran, na nag-uudyok pa. Kung mas malaki ang venue, mas nag-aalala sila tungkol sa kanilang corporate image. Anong nangyayari? Nauna ang customer, nakalimutan mo na ba ang itinuro ni Aaron Jackson at ng iba pa? Nang ibabaw ang mga kilay ni Tiger. Naglakad siya papunta sa front desk at seryosong nagtanong, totoo ba ang sinasabi ng bisita? Pagkatapos lamang magpakita ng tugon ang staff ng Copper Quay platform, malamig na huminga si Arvid Woody at sinabi sa Dominating Tiger, kalimutan mo na ito. Lahat sila ay walang kabuluhan, hindi karapat-dapat na pag-aksayahan ng oras. Ikaw, dalhin mo ako sa Asher Dragon Hall. Oh, at nandito ba si Aaron Jackson? Ang Asher Dragon Hall. Nang marinig ang pariralang,
Azure Dragon Hall, lumingon si Dominating Tiger sa receptionist. Gusto niyang pumunta sa Azure Dragon Hall, sinabi ko sa kanya na occupied ito. Totoong sagot ng receptionist. Oh, ituloy mo na ang trabaho mo. Nang mapagtanto na ang dalawang individual sa kanyang harapan ay ang mga bisitang gustong bumisita sa Azure Dragon Hall, agad na nagbago ang ugali ni Dominating Tiger. Malamig niyang sinabi, ang Azure Dragon Hall ay occupied, dapat bumalik kayong lahat sa ibang araw. Hoy, ano bang problema mo? Muling nagdilim ang ekspresyon ni Arwood Woody, isa ka lang mabahong security guard, how dare you stop me? Kaibigan ko ang bisita sa Azure Dragon Hall, at naaksidente siya doon. Kapag hindi mo ako dinala doon ngayon, mananagot ka. Tila nag-aalala siya na hindi siya akayin ng mga ito sa loob, kaya idinagdag niya, tumawag na ako ng pulis. Sa sandaling masangkot ang pulisya, hindi maiiwasang masangkot ang Copper Quay platform, at maging si Aaron Jackson ay kailangang makipagtulungan sa investigasyon. Naisip ni Arwood Woody na pagkatapos niyang sabihin ito, sapat na ang takot ng mga security para ay escort sila sa itaas, ngunit minisyon lang ni Dominating Tiger, we operate legal, bakit kami matatakot sa iyo? Ikaw. With that remark, Arwood Woody was left speechless and could only threaten through gritted teeth, you'd better inform Aaron Jackson about this and if not, don't blame me for not being courteous. Nanginginig siya sa galit. Kung ang isang tunay na maimpluwensyang tao ay nagtrato sa kanya sa ganitong paraan, hahayaan niya itong dumausdes. Isang grupo ng mga security staff at waiter, na naglakas loob na utusan siya ng may kay-abangan. Walang alinlangan na labis nitong ikinagalit si Arwood Woody. Hindi bale, nilinaw ng boss namin ang mga patakaran. Ang pribado ng mga bisita ang pinakamahalaga, at dumiretso ka sa Azure Dragon Hall nang walang salita, na iniisip na mahalaga ka. Wala ka bang respeto sa mga patakaran? Ang nangingibabaw na tigre ay umungal ng malakas, at agad siyang pinalibutan ng mga empleyado. Ang mga taong ito ay tunay na matitipunong lalaki, hindi mga ordinaryong hoodlum, at ang kanilang presensya ay agad na nanag kay Arwood Woody. Hey, wag mong sabihing hindi kita binalaan. Huminga ng malalim si Arwood Woody, sinubukan ang lahat na manatiling kalmado. Tumingin siya sa kanyang relo at itinaas ang kanyang ulo para sabihin kay Dominating Tiger, ang pulis ay darating dito sa loob ng hindi hihigit sa 10 minuto. Kung gayon ay hintayin natin sila. Wala kang karapatang pumasok, iyon ang patakaran. Pagkasabi nito, tumalikod si Dominating Tiger at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. General Whittaker, ang mga taong ito ay tila walang silbi, bakit sila mukhang mabangis at mapang-akit? Puno ng malamig na pawis ang noo ng katulong, hindi ito ang kanilang teritoryo, ito ang Copper Quay Terrace, ang kuta ni Aaron Jackson. Nagdudulot ng gulo dito, hindi ba't naghahanap iyon ng kamatayan? At ang presensya ng mga taong ito ay ang mga desperado. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sa totoo lang, si Arwood Woody ay nakaramdam ng kaba sa kanyang sarili, ngunit wala na siyang magagawa sa sandaling ito. Nasa itaas ang tao. Out of contact na. Wala ni isa sa tatlo ang sumasagot sa kanilang mga telepono. Ni hindi nila alam kung buhay pa ba sila o patay na. Nakarating na siya sa Copper Quay Terrace, ngunit ang tanging magagawa niya ay maghintay ng walang magawa sa ibaba. Sa mga panahong iyon, ang bawat minuto ay napakahalaga. Pipilitin na sana ni Arwood Woody na dumaan, ngunit ang pagkakita sa Dominating Tiger at ng kanyang mga tauhan ay hindi maipaliwanag na nag-alinlangan siya. Sa wakas, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Damn it, Aaron Jackson, huwag mo akong sisihin sa hindi pagharap sa iyo. Nang makitang pumasok ang pulis sa Copper Quay Terrace, sumilay ang ngiti sa mukha ni Arwood Woody. Hanggat makakahanap sila ng dahilan para ikulong si Aaron Jackson kahit kalahating araw, aalis agad sila pagkatapos ng concert. Kung wala sila sa Gonzales City, mahihirapan si Aaron Jackson sa anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang Enlighten Group ay isang pangunahing kumpanya na may komplikadong mga panloob na relasyon, higit pa sa kung ano ang maaaring ihambing ng isang lokal na snakehead sa Gonzales City. Opisyal, ako ang nagulat ng insidente. Pinadalhan ako ng 3 empleyado ko ng distress call mula sa Azure Dragon Hall dito, ngunit hindi ako nakapasok.
Kanina pa kita hinintay. Lumapit si Arvid Woody sa pulis, nasa sabik na sabi. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Tumango ang opisyal at lumapit sa reception desk. Asher Dragon Hall, lead the way. Dito na lang, please. Agad namang lumabas ang waiter sa loob at pinangunahan. Inis nitong si Arvid Woody, dahil umaasa siyang magpapatuloy ang waiter sa pag-iwas upang madala siya ng mga pulis para sa isang leksyon. Pero nagulat siya, talagang napaka-cooperative ng mga tao rito. Iba talaga ang ugali nila sa kanya. Anuman, sa wakas ay nakaakyat na si Arvid Woody. Sa pangunguna ng waiter, buong oras ay nag-aalala si Arvid Woody, paano kung wala ang tao? Paano kung ang tatlo ay nakatagpo ng panganib at nalipat? Mahihirapan yan. Opisyal, nadala na kaya sila? Kalahating oras na ang nakalipas simula nang matanggap ko ang tawag nila. Lumapit siya sa pulis at tahimik na nagtanong. Kung wala sila rito, magsisimula na tayong mag-imbestiga kaagad. Tumango ang opisyal, tumayo sa harap ng pinto sa Asher Dragon Hall, at itinulak ang pinto para buksan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 486 na napakalaking pag-endorso sa lungguhit isa. Markang Paywa. Sa sandaling bumukas ang pinto, tuluyang naayos ang nasuspine na puso ni Arvid Woody. Nasa loob na silang tatlo. Sila ay nagsisinungaling ng walang pasubali, ngunit ang bilang ay sa huli ay tama. Malinis at maayos, ang tatlong individual. May hindi tama. Kumunot ang noo ng pulis at maingat na pumasok sa loob. Nang makumpirmang wala ng iba ay mabilis niyang nilapitan ang tatlong katawan kasama ang kanyang mga nasasakupan. Bilang nagulat ng krimen, natural na sumunod si Arvid Woody sa likuran nila. Pero nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya ay halos hindi niya napigil ang mapasuka. Ang tatlo ay nakahiga sa lupa na parang mga hedgehog, payak na nakahandusay, lahat ay patay. Ito, nanghina ang mga paa ni Arvid Woody, at siya ay bumagsak. Sa kabutihang palad, ang opisyal sa likod niya ay may mabilis na reflexes at nahuli siya. Sigurado ka bang ito ang tatlong individual na ito? Nakakunot ang noo ng opisyal habang pinagmamasdan niya ang eksena, ay seal off ang lugar, walang pinapasok. Sa oras na ito, nakaalis na si Julius Reed, at kahit mga fingerprint ay nalinis na. Ang eksena ay ganap na walang anumang palatandaan ng presensya ng ikaapat na tao. Opisyal, ito ay pagpatay. Nang inig si Arvid Woody, napailing sa kaibuturan ng eksenang nasa harapan niya. Yung mga kakatawag pa lang sa kanya, paano sila biglang namatay? At ang kanilang pagkamatay ay napakalagim. Ang mga mata ni Osby Michael ay puno ng dugo, ang kanyang katawan ay butas ng mga spike na bakal, mahigpit na nakaklamp sa tabi ng Houston Green. Si Dmitry Leopold ay nakahiga sa lupa, dilat ang mga mata. Dalawang spike na bakal ang bumulusok sa posisyon ng kanyang puso. Ang mga taong buhay at maayos sa umaga ay naging malamig na mga bangkay. Kunin niyo muna silang dalawa, kailangan nating magtrabaho. Ang opisyal ay naglabas ng puting guwantes mula sa kanyang jacket at nagsimulang maglakad sa silid. Sa wakas, may napansin siyang kamera sa sulok, na nagre-record pa. May lead kami. Inabot niya at agad na sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan, tingnan kung may mga bakas ng iba na narito. Hindi nagtagal, dumating ang forensic team at sinimulan ang kanilang survey sa pinangyarihan. Nang makita ng opisyal ang video ng pag-atake ng tatlo sa isa't isa, hindi niya naiwasang kumunot ang kanyang mga kilay. Paano ito? Magulat. Walang nakitang mga bakas ng ikatlong tao. Ang opisyal ay nagulat pagkatapos ng survey. Isang grupo ng mga psychopath. Pwede nang isara ang kaso. Napakunot ang noo niya nang makitang maraming taong nagsasaksakan. Si Arvid Woody, na matagal nang naghihintay sa labas, ay mabilis na nagtipon sa mga papalabas na opisyal. Kumusta, opisyal? Pagpapakamatay. O sa halip, isang kolektibong pagpapakamatay. Bumantong hininga ang opisyal at sinabi kay Arvid Woody, halika sa istasyon kasama ako, ngunit mas mabuting maging handa ka sa pag-iisip. Kuwit. Nang lumabas si Arvid Woody sa istasyon ng pulisya, siya ay isang ganap na pagkawasak. Nang hina ang kanyang mga paa, ganap na umaasa sa kanyang katulong upang tulungan siyang tumayo. Maya-maya lang ay biglang nagring ang phone niya. Tingnan mo kung sino ito. Hingal na hingal si Arvid Woody,
hindi pa rin nakaka-recover sa mga nakakagulat na larawan. Nabaliw na ang tatlong subordinate niya, galit na pinagsasaksak ang mga kasama nila. Ang mas mahalaga ay walang bakas ng sinuman sa eksena. Ibinukod nito ang homicide. General Whittaker, isang hindi pamilyar na numero. Inilabas ng assistant ang telepono ni Arwood Woody at nakitang numero iyon mula sa Five River Province, ngunit hindi ito nakasave sa mga kontak. Sagutin mo. Sa sandaling ito, kailangan niyang sagutin ang tawag. Ito ba si Boss Whittaker? Isang boses ng lalaki ang nanggaling sa telepono. Ako ito, maaaring sino ka? Nanlamig hanggang sa buto si Arwood Woody, ngunit pamilyar pa rin sa kanya ang boses. Aaron Jackson, hindi ba ikaw lang ang nanggulo sa lugar ko? Nang marinig na si Aaron Jackson iyon, agad na natuwa si Arwood Woody. Markang paywa, Mr. Jackson, ikaw pala. Ang mga kamag-anak ko ay hindi pinalad na nagkaroon ng insidente sa ilalim ng iyong utos, sayang. Napabuntong hininga si Aaron Jackson, ngunit malinaw ang implikasyon ng paninisi. Patay na ang lalaki. Ang pagkamatay ng tao ay wala ng kabuluhan, ang pagtiyak na magpapatuloy ang konsyerto ng walang anumang isyo ay pinakamahalaga. Kung hindi, ang pagkawala ng malaking halaga ng pera ay mangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang tungkulin bilang Deputy General Manager. Isang aksidente. Malamig na tumikim si Aaron Jackson, kung gayon, tingnan mo ngayon, ano ang nasa kanan mo. Sa kanan ko. Napalingon si Arwood Woody at nakita ang isang malaking truck na humaharang sa kanya. Isang sigaw ang kanyang pinakawalan. Kung mabangga siya ng truck, tiyak na mamamatay siya. Tili, sa kritikal na sandali, huminto ang truck wala pang 3 metro mula sa dalawang lalaki. Sana masiyahan ka sa iyong oras sa Gonzales City. Pagkasabi nito, ibinaba ni Aaron Jackson ang telepono. Pumalakpak. Parehong bumagsak sa lupa ang katulong at si Arwood Woody. Kuwit, narinig mo ba? Mukhang interesado si Keller Radcliffe kay Nando Brandon, gumagalaw na daw siya. Sa loob ng villa ng Koch family, nagtipon-tipon ang mga nangungunang negosyante ng Gonzales City, dahan-daang humihigop ng tiyan ng walang anumang tensyon na nauna sa kanilang taya. Ito ay isang malaking kaibahan sa balisa at tensyon na kapaligiran na nakapalibot sa tagiliran ni Keller Radcliffe. Ano ang pagmamadali? Dito sa Gonzales City, mayroon kaming parehong pera at tao, ang isang tulad ni Nando Brandon ay walang problema. Iminumungkahi ko na kunin muna natin si Nando Brandon sa ating panig, at bigyan agad ng pagkakataon si Keller Radcliffe. Tama, tapusin natin ang pastahan na ito ng maaga, sa pagsapit ng bagong taon, habang tumatagal ang gabi, mas maraming pangarap ang magmumaltaw sa atin. Nang marinig ang mga mungkahi ng lahat, sumando si Bran Cook sa kanyang upuan at tumango, iyon din ang iniisip ko. Ngayong hapon ang concert ni Nando Brandon, dapat doon muna ang ating mga tao, at ayusin ang usapin bago magsimula ang konsyerto. Mas mabuti pa, maglagay ng bitag. Mukhang mabuti, bakit hindi tayo umalis ngayon? Tara na, lumabas silang lahat sa villa ng Cook family, nagtatawanan at nagbibiroan papunta sa Valentine Hotel na tinutuluyan ng Enlightened Group. Sa Gonzales City, wala sa mga aksyon ng mga taong ito ang makatakas sa pagbabantay ng Cook family. Maging ang silid na tinutuluyan ni Nando Brandon ay kilala rin ni Bran Cook. Mabilis na dumating ang fleet ng mga sasakyan sa Valentine's Hotel. Nasa ikatlong palapag ang kwarto ni Nando Brandon, katabi mismo ng kwartong tinutuluyan ni Arwood Woody at ng iba pa. Pinamunuan ni Bran Cook ang kanyang entourage sa itaas na may napakalaking fanfare, at nang ibigay ang kanyang pangalan, diretso siyang pumasok sa pansamantalang opisina ni Arwood Woody. Hello, ikinagagalak kitang makilala. Sa ngayon, may tinatalakay si Nando Brandon kay Arwood Woody. Nang makitang pumasok si Bran Cook, tumayo si Arwood Woody na may maputlang mukha upang salubungin siya. Ang pangalang Bran Cook ay isang pangalan na narinig niya ng maaga. Maimpluwensya, at walang maliit na reputasyon sa Gonzales City. Mr. Cook, ano ang nagdadala sa iyo dito? Humigop ng tsaa si Arwood Woody, nanginginig ang kamay habang hawak ang tasa. Ngunit walang ibang pagpipilian, kailangang magpatuloy ang trabaho. Kung tumigil sila ngayon, napakalaki ng pagkawala. Dahil nawala ng 3 ahente, napilitan siyang gawin ang karamihan sa trabaho. Itong ginoo dito ay si Mr. Nando Brandon, tama ba?
Napatingin si Brancock sa lalaking artista na nakaupo sa tapat ni Arwood Woody. Kung hindi titingnang mabuti, baka mapagkamalan siyang babae. Talaga? At sino ka kaya? Mayabang na tanong ni Nando Brandon. Sa pagiging isang top influencer ngayon, para siyang walking hormone. Kahit saan siya magpunta, gaano man kamahal ang mga tiket, mabente agad ang mga ito. Kaya wala siyang pakialam sa mga karakter mula sa isang maliit na lugar. Ang Gonzales City, kung tutusin, ay isang maliit na patak sa balde. Ako si Brancock, at gusto kong imbitahan si Mr. Nando Brandon na maging tagapagsalita natin. Para sa endorsement fee. Sinabi ito ni Brancock habang sinusulyapan ang mga businessmen na nakasama niya. 300 milyon. Magkano? Kahit si Nando Brandon ay medyo nagulat. Isa itong astronomical endorsement fee. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 487 mga tuntunin ng kontrata sa lungguhit isa. Bagamat siya ay isang top-tier na batang idolo, ang kita ni Nando Brandon ay hindi kasing astronomiya gaya ng iniisip ng isa. Ang kanyang mga nakaraang endorsement deal ay nagkakahalaga lamang ng ilang milyon, at mayroon pang ang ilang mga hinihingi. Kahit na naging napakapopular, ito ay 10 o 20 milyon lamang. Mga deal na nagsisimula sa 300 milyon tulad nito. Ito ay tulad ng isang kaloob ng Diyos. Hindi ako malinang narinig, di ba? Halos hindi makapaniwala si Nando Brandon. Mayaman at kahanga-hanga. Tama, ito ay 300 milyon. Ngunit may ilang mga paghihigpit sa mga tuntunin. Pinagmasdan ni Brancock si Nando Brandon ng may malamig na mata, nakaramdam ng pang-aalipuste sa loob. Siya ay isang artista lamang, isa na na-hype up, na walang isang onsa ng kasanayan sa pag-arte. Nagpapahangin sa harap ko. Anong kapital meron siya? Kung tama ang pera, wala pa ba siyang tatawaging daddy? Magsalita ka. Ang saloobin ni Nando Brandon ay umabot ng 180 na pagliko, personal pa niyang inilipat ang isang upuan para kay Brancock, pagkatapos ay umupo sa tapat niya. Una, ito ay isang eksklusibong pag-endorso. Sa loob ng isang buwan, hindi ka makakatanggap ng anumang mga pag-endorso sa Gonzales City. Kahit na ang buong Five River Province ay hindi limitado. Any problem with that? Sumando si Brancock sa kanyang upuan, habang ang isang assistant mula sa Enlightened Group ay agad na nagdala ng isang tasa ng mainit na tsaa. Isa siyang Diyos ng kayamanan. Walang problema. Tumanggo si Nando Brandon. Bagamat bago pumunta rito, marami na siyang nilapitan na negosyante tungkol sa pakikipagtulungan, wala sa kanila ang kumpara sa 300 milyong deal. Iyon ay lahat ng maliliit na deal na nagkakahalaga ng ilang milyon, ilan ang kinakailangan upang makaipon ng 300 milyon. Pangalawa, kailangan kong makibahagi ka sa isang maliit na laro para sa akin. Sabi ni Brancock na may intriga na tono. Magsalita ka, anong papel? Maingat na tanong ni Nando Brandon, umaasang hindi ito isang nakakainis na biro. Minsan na siyang gumugol ng isang gabi na kasama ang isang patron sa likod ng mga eksena. Ngunit kung igiit ng kabilang partido, sa halagang 300 milyon ay ipaglalaban niya ito. Kahit na 70 o 80 milyon lang ang napunta niya pagkatapos ng cut ng Enlightened Group, itinuring niyang worth it pa rin. I guess there will be someone named Keller Radcliffe coming to you for an endorsement. Papayag ka kaagad, and promise to do it for a mere 1 million. Mamaya, you'll breach the contract. Sa araw ng endorsement event, you'll appear as my guest, endorsing for me. Can you do that? Bahagyang hinaipan ni Brancock ang tasa ng tsaa sa kanyang mga kamay, humigop ng tsaa. Ang lasa ay walang espesyal, malayo sa kung ano ang mayroon siya sa kanyang sariling tahanan. Yung Nando Brandon ay sumalungat, nilinggan niya si Arwood Woody, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ang paglabag sa kontrata ay bawal. Isa itong gawang hinamak ng lahat sa industriya. Dagdag pa, ang paglabag sa isang kontrata ay maaaring humantong sa negatibong publisidad na maaaring magresulta sa pagkawala ng mga tagahanga. Iyon ay magiging isang malaking kawalan. Mr. Cook, itong Keller Radcliffe na binanggit mo. Nag-iingat din si Arwood Woody. Isang 300 milyong deal, isang napakataas na pag-endorso. Ang pera ay tiyak na hindi madaling makuha. Relax, isang lokal mula sa Gonzales City, isang halos bangkarota na may-ari ng lokal na negosyo.
Siya ay isang karibal ko sa negosyo, nakipagpustahan kami kung sino ang makakasiguro sa iyong pag-endorso. Kung ako ang manalo, marami akong kikitain. Pinaikot-ikot ni Brancock ang tasa ng tsaa sa kamay, nagsasalita ng nakangiti. Usapang pera. At ngayon, siya ang may pera. Mayaman at kahanga-hanga. Ito, nag-alinlangan si Arvid Woody, pagkatapos ay lumingon kay Nando Brandon, ano sa palagay mo? Kung si Nando Brandon mismo ang pumayag, mas masaya siyang kumita ng pera. 3 tao ang namatay sa Gonzales City, at ang pagbabayad lamang sa kanila ay magkakahalaga ng malaking pera. Sa pagbabalik, walang alinlangang haharap siya sa batikos mula sa kanyang mga kasamahan. Ngunit sa napakalaking bagay na nasa kamay, wala nang sasabihin ang general manager sa sandaling bumalik siya. Para sa kanya, ito ay isang kumpletong pagkakataon. At natukso rin si Nando Brandon. Maaaring mawala ng pera ang mga tao sa kanilang dahilan. Sumasang-ayon ako. Tumanggo siya. Isang malaking halaga. Hindi maaaring palampasin. Dahil iyon ang kaso, hilingin natin ang ating sarili ng isang kasiya siyang pakikipagtulungan ng maaga. Itinaas ni Brancock ang tasa ng tsaa, nakangiti habang nakatingin kina Nando Brandon at Arvid Woody. Kapag may pera ka, ganoon kaganda ang mga bagay. Wala nang masabi, isang tambak ng pera ang itinapon, at ang deal ay tapos na. Matapos bigyan si Nando Brandon ng ilang karagdagang tagubilin, tuluyang umalis si Brancock kasama ang kanyang mga tao. Desidido siyang ipamoka kay Keller Radcliffe ang isang matunog na sampal sa mukha sa araw na nabayaran ang taya. Na-imagine niya ang kawalan ng pag-asa na susunod sa pag-asa ni Keller Radcliffe nang inaasahan niyang lalapitan siya ni Nando Brandon, at nalaman niya na ang lahat ay isang pagkukunwari. Nakaramdam si Brancock ng matinding galak sa loob. Medyo mystical ang bagay na ito. Pagkaalis ni Brancock, naramdaman ni Arvid Woody na may bahagyang mali. Yung taong liligawan sana nila, bakit parang pamilyar yung taong yon? Who cares? Hanggat may kikitain, iyon ang mahalaga. Bumalik si Nando Brandon sa dati niyang malamig na kilos. Tumingin siya kay Arvid Woody, General Whittaker, medyo paranoid ka ba dahil sa pagkamatay ng 3 lalaking iyon? Matagal ko nang naramdaman na ang 3 iyon ay mga pervert, hindi bagay sa anumang bagay. Ang balita ng pagkamatay ni Houston Green at ng kanyang 2 kasama ay nai-circulate na sa loob ng Enlightened Group. Alam ng lahat ang tungkol dito. Nararamdaman ko lang na ang panganib ng paglabag sa kontrata ay medyo mataas. Malakas na tinapik ni Arvid Woody ang kanyang ulo, na kinakausap ang sarili, isang boss na nasa bingit ng bangkarota, sulit ba siyang gugulin ni Brancock? Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Brancock, sa kanilang napakalaking lakas sa pananalapi, madali nilang madudurog ang kumpanya ni Keller Radcliffe. Anong uri ng hindi mapagkakasundo awayan ang mga ngailangan ng ganoong halaga para lang mapahiya si Keller Radcliffe? Tatanggapin ko ang buong responsibilidad sa lahat. Bahagyang nairita si Nando Brandon, bilang top act ng kumpanya, wala siyang pinapansin maliban sa general manager at mga financial backers sa likod niya. Sige, maghanda ka para sa konsyerto ngayong gabi. Bagamat medyo masama ang loob ni Arvid Woody, pinigilan pa rin niya ito. Hindi ito maaaring makatulong. Umasa pa rin sila kay Nando Brandon para kumita sila. Samantala, sa pagtatapos ni Keller Radcliffe, pagka-uwi, itinago niya si Julius Reed sa dilim at tahimik na tinungo ang Valentine's Hotel. Hindi kontento si Keller Radcliffe. Kung kailangan niyang umasa sa kanyang asawa para sa lahat, pakiramdam niya ay walang iba kundi isang plorera. Isang walang kwentang tao. Hindi ito ang kinahinatnan ni Keller Radcliffe. Umaasa siya na sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap, makukuha niya ang paggalang ng lahat at mapatunayan ang kanyang mga kakayahan. Kaya mo ba, bumalik sa isipan ni Anna Harris ang mga pangyayari noong umaga, na nanginginig pa rin. Halos magtagumpay ang 3 louts na iyon. Kung si Julius Reed ay naantala, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Wala nang ibang paraan. Ito ang kanilang trabaho, walang dapat magkamali sa sikat ng araw. Huminga ng malalim si Keller Radcliffe, nakabawi sa kaninang takot, at tinungo ang 2 palapag. Pumalakpak, 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 pumasok ka. Si Arvid Woody, na nagtatrabaho, ay tumawag. Hello, Enlightened Group ba ito? Itinulak ni Keller Radcliffe ang pinto, maingat na nagtanong. Ikaw,
Sinulyapan ni Arvid Woody si Kella Radcliffe, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero, marahil ay hindi pa nagkikita. Hello, ako ang chairman ng Radcliffe Group, Kella Radcliffe. Nakangiting sabi ni Kella Radcliffe, nagpakilala. Kaya ikaw si President Radcliffe. Mabilis na tumayo si Arvid Woody habang nagsisimulang humanga kay Bran Cook sa kanyang isipan. Nagpakita talaga si Kella Radcliffe hindi nagtagal pagkaalis niya. Kasunod ng kasunduan, kinuha ni Arvid Woody ang telepono at tinawagan si Nando Brandon. Gusto ni Pangulong Radcliffe na pag-usapan ang isang pag-endorso sa iyo, mangyaring pumunta. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinenyasan ni Arvid Woody ang assistant, bilisan mo, ihain mo si Miss Radcliffe at ang kanyang party ng tsaa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 488 ang buhay ay parang dula sa lungguhit isa. Markang paywa. Ang tawag sa telepono ay ginawa ng hindi hihigit sa 2 minuto ang nakalipas, nang dumating na si Nando Brandon sa silid ni Arvid Woody. Ikaw, si President Radcliffe. Napasulyap ang mga mata niya sa 2 babaeng nakaupo sa harapan niya, at biglang sumagi sa isip niya ang pagtataka. Si Kella Radcliffe ay ang napakapinong mukhang babae, na kahit sinong lalaki ay magugustuhan sa unang tingin. Lalaki rin si Nando Brandon. Bagamat karaniwan siyang nagsusuot ng marangya para pasayahin ang kanyang mga tagahanga at umani ng mga gantimpala. Sa loob, siya ay isang regular na tao. Akala niya si Pangulong Radcliffe, tulad ng inilarawan ni Bran Cook, ay matandang babae, ngunit hindi niya inaasahan ang isang batang babae. Hello, ako si Kella Radcliffe. Nakangiting tumayo si Kella Radcliffe at magalang na sinabi, matagal ko nang narinig ang kasikatan mo, kaya gusto kitang imbitahan na maging endorser. Maginhawa ba iyon? Dahil nandoon na siya, she went straight to the point. Total, nag-concert si Nando Brandon sa hapon, and time was pressing. Maginhawa. Syempre, maginhawa. Ngumiti naman si Nando Brandon kay Kella Radcliffe. It would be my honor to endorse for you. Ito, parehong natigilan sina Anna Harris at Kella Radcliffe. Napakadali bang kausap si Nando Brandon? Kung alam nila, hindi na kailangang dumaan sa problema sa paghahanap ng Houston Green at sa iba pa, at halos ay capsize nila ang deal. Sigurado ka, hindi pa rin makapaniwala si Kella Radcliffe. Ang mga bituin na biglang sumikat sa katanyagan ay karaniwang kumilos ng mataas at makapangyarihan at medyo may init ng ulo. Ang kanilang mga kahilingan para sa pag-endorso ay mataas, na may mahabang listahan ng mga kondisyon. Ngunit ang nangunguna sa linya na idolo, si Nando Brandon, ay napakadaling lapitan. Of course, kung hindi sigurado si Miss Radcliffe, pwede kong pipirmahan kaagad ang kontrata sa iyo. Ang mga aksyon ni Nando Brandon ay naglagay kay Kella Radcliffe sa kawalan, dahil siya ay naghanda ng isang taos-pusong talumpati at hindi sinabi ang anuman tungkol dito, at ngayon ay handa na siyang pumirma sa kontrata. Parang panaginip. Kung talagang pinirmahan nila si Nando Brandon, siguradong makaramdam ng pananakot si Bran Cook. Kahit gaano mo pa ito tingnan, maswerteng mapunta ang naturang top-tier celebrity. Iyan ang bagay, Mr. Brandon, tungkol sa endorsement fee. Si Kella Radcliffe ay talagang hindi mapula sa pera, na may maximum na budget na 8 milyon. Mahigpit ang daloy ng pera, at ang maliliit na negosyong iyon ay ayaw magbayad, kaya ang pera ay kailangang lumabas sa kanyang sariling bulsa. Siya ay nagtanong bago, ang stock ni Nando Brandon ay tumaas, at ang kanyang endorsement fee ay patuloy na mataas. Ang huling hadlang na ito ang tunay na pagsubok. Ibigay mo lang sa akin ang lahat ng iyong makakaya, huwag mo akong hayaang magtrabaho ng walang kabuluhan. Napangiti ng mahina si Nando Brandon, umupo sa tabi ni Kella Radcliffe, kung walang pagtutol, itong lalaking ito ay ang aming boss, si Arvid Woody the manager, maaari kang pumirma sa kontrata sa kanya. Hindi. Pag-usapan natin ang mga detalye, ha? Na-overwhelm si Kella Radcliffe. Para itong pay na nahulog mula sa langit. Paano siya nakatagpo ng ganoong pagkakataon? Naghanda sila na hindi man lang makita ang mukha ni Nando Brandon nang dumating sila kanina. Pero ngayon, hindi lang sila nagkita, marami na rin silang napag-usapan, at pipirma na sana ng kontrata. Ang pinakamahirap na bahagi, ang bayad sa pag-endorso, ay maayos ding napag-usapan. Babayaran kita, 1 milyon.
Itinaas ni Nando Brandon ang isang daliri. Ito, talagang nagulat si Kella Radcliffe. Napakaliit na halaga para masecure si Nando Brandon. Ito ay tulad ng pagbili ng isang BMW para sa 10,000 dolyar. Wala lang saysay. Ano, sa tingin ba ni President Radcliffe ay sobra na? Kung gayon paano ito? 500,000, bigyan mo lang ako. Nagpatuloy ang nakakagulat na salita ni Nando Brandon, at maging si Arvid Woody ay hindi makatayo at manood. Ang ganitong mahinang pag-arte ay madaling maibigay ang laro. Ahem. Well, President Radcliffe, since Mr. Brandon is so destined to work with you, and this is the artist's freedom. Kung gusto niyang pumirma ng murang kontrata sa iyo, we'll just go with the flow and offer a favor. Markang paywa. Si Arvid Woody ay naglalaro ng peacemaker sa gitna. Paano ito? 3 milyon, ano sa palagay mo? Okay. Tumanggo si Kella Radcliffe bilang pagsang-ayon, puno ng saya ang kanyang puso. 3 milyon pa rin ang tubo. Ang pag-secure kay Nando Brandon ang pinakamalaking sorpresa niya. Dahil sa mga koneksyon ni Kella Radcliffe, imposibleng makahanap ng mas mataas na profile. 3 milyon, hindi ba 1 milyon? Napatingin si Nando Brandon kay Arvid Woody na medyo naguguluhan. Dati, inutusan sila ni Bran Cook na pumirma ng 1 milyong kontrata para mas kaunti ang kanilang mabayaran. Ngunit ang isang napapanahong fox tulad ni Arvid Woody ay natural na alam na ang 1 milyon ay hindi nakakumbinsi. Masyadong madali para sa mga tao na makita ang panlilinlang. Kailangang magkaroon ng mas makatwirang presyo, kung hindi ay hindi maiiwasang magtaas ito ng mga hinala. Pero itong si Nando Brandon, ang kapal talaga ng ulo. Ganap na hindi makapag-improvise. 1 milyon, yan ang makukuha mo. Sa amin naman, kukuha kami ng 3 milyon, naiintindihan mo ba? Kinailangan pa itong ipaliwanag ni Arvid Woody sa kanya ng diretso ang mukha. 3 milyon. Kinumpirma muli ni Kella Radcliffe, at hindi lang siya, maging si Anna Harris ay nasa sabik kasama niya. Tama, kung walang pagtutol, maaari mong pag-usapan ang kontrata sa aming legal na koponan. Kasabay ng pagpalakpak ng kanyang mga kamay mula kay Arvid Woody, pumasok kaagad ang isang miyembro ng legal team na inihanda. Natapos na ang kontrata habang nag-uusap sila. Miss Radcliffe, paki-review muna. Inilagay ni Arvid Woody ang kontrata sa harap ni Kella Radcliffe at nakangiting iniabot sa kanya ang isang tasa ng tsaa. Ngunit sa sobrang takot ng dalawang babae ay tahasan silang tumanggi. Hindi malinis ang tubig mula sa Enlightened Media. Matapos basahin ito ng mabuti at kumpirmahin na walang mga isyo, pinirmahan ni Kella Radcliffe ang kontrata kasama si Arvid Woody sa lugar. Ang tanga na babae. Matapos nilang paalisan si Kella Radcliffe, agad na nagdilim ang mga ekspresyon ni na Arvid Woody at Nando Brandon. Sabihin mo kay Mr. Cook na nahuli na ng isda ang pain. Maghahanda ako para sa konsyerto, huwag mo akong pakialaman maliban kung ito ay isang bagay na mahalaga. Lumabas si Nando Brandon sa kwarto ni Arvid Woody na malamig ang mukha. Pa, kung hindi dahil sa isang taong nagbabayad ng mataas na presyo para sa iyo, sino ka sa tingin mo? Isang pato. Pinagmamasdan ng umaatres na figure ni Nando Brandon, marahas na nagmura si Arvid Woody. Pagkatapos magmura, kinuha niya ang telepono at tinawagan si Bran Cook. Mr. Cook, kumagat ang isda. Muling naging magalang ang tono ni Arvid Woody. Ito ay isang pangunahing nagpopondo, hindi dapat masaktan. Mabuti, tingnan kung dumating na ang aking deposito, sabi ni Bran Cook. Sa sandaling ibinaba ni Bran Cook ang tawag, tinawagan ng Departamento ng Pananalapi si Arvid Woody. General Whittaker, ang kumpanya ay nakatanggap ng 100 milyong deposito, mangyaring kumpirmahin. Sige, nakuha ko. Tuwang-tuwang sinabi ni Arvid Woody, talagang naka-jackpot kami sa pagkakataong ito. 300 milyon, my goodness, mas malaki ang kinikita namin kaysa sa isang Nando Brandon concert. Kuwait. Pagkalabas ng Valentine's Hotel, sumakay sina Kella Radcliffe at Anna Harris sa kanilang sasakyan, tuwang-tuwa. Anna, hindi ito kasing hirap gaya ng inaakala ko, hindi na kailangang harapin ang 79 na pagsubok. Halos hindi maitago ni Kella Radcliffe ang saya sa kanyang mukha. Para sa kanya hindi bababasa, ito ay isang napakalaking tagumpay. Siya, nag-iisa at walang anumang koneksyon o background, ay nakuha ang pag-endorso.
Kung gusto ni Brancock na malampasan siya, kailangan niyang magtungo sa kabisera upang makahanap ng isang first-tier na veteranong superstar. Ang bayad sa pag-endorso para doon ay magiging astronomical. Sino ang nakakaalam na si Nando Brandon ay napakadaling kausapin? Nakaupo si Anna Harris sa passenger seat, nag-thumbs up, at tuwang-tuwang pinuri, "Bestie, napakagaling mo." Ang tila isang siguradong kabiguan ay naging tagumpay. Magpapadala ako ng WeChat message kay Julius Reed para sabihin sa kanya ang magandang balita. Natawa si Kella Radcliffe at nagpadala ng WeChat message kay Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 489, ang paghihiganti sa pagkawala ng anak sa Lungguhit 1. Boss, paano mo balak harapin si Maurice Springs? Sa Gonzales City, sa Eastern Harbor, sina Julius Reed at Aaron Jackson ay nakasuot ng salaming pang-araw, ang mga kamay ay nakapulupot sa kanilang likuran, nakatingin sa malayong dagat. Ang Gonzales City ay isang coastal city, at bagamat isa lamang itong maliit na market town, ipinagmamalaki nito ang nangungunang GDP sa Five River Province salamat sa binuo nitong transportasyon. Ang daungan ay abala sa mga barkong pangkalakal na dumarating at umaalis, kabilang ang mga barkong pangkargamento na nagluluwas sa ibang bansa, gayon din ang mga maliliit na bangkang nagdadala ng mga turista. Hapon na, dahan-daang bumababa ang araw sa likod ng mga bundok, perpektong nakahanay sa dagat upang bumuo ng abot tanaw. Ito ay talagang isang pambihirang tanawin upang makita. Si Maurice Springs ay isang taksil sa Wilson Pavilion. Kung tutulungan ko ang Amadeus Fairbanks na harapin ang paglilinis ng bahay, hindi ba ako dapat humingi ng bayad sa isang tagahanap? Nakangiting sabi ni Julius Reed. Boss, ikaw lang ang makakapagsabi niyan. Kung ibang tao iyon, at narinig ito ng Pavilion Master Fairbanks, malamang nahahabulin sila ng 1,000 milya. Si Aaron Jackson ay hindi maglakas loob na tawagan ang Amadeus Fairbanks sa pamamagitan ng pangalan ng basta-basta. Ang Pavilion Master ng Wilson Pavilion ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, na may mga sangay sa buong mundo. Nabalitaan ko na ang Pavilion Master Fairbanks at Deep Cold ay mahusay na nakakatugon kamakailan. Tanong ulit ni Aaron Jackson. Parehong nakatitig ang dalawang lalaki sa antas ng dagat, walang ginagawang nagsasalita. Tuwang-tuwa sila sa kanilang laban. Nabalitaan ko mula sa ilang mga disipulo ng Wilson Pavilion sa pasukan na pinatay ng isa sa mga manager ni Amadeus Fairbanks ang isang subsection chief, mula sa Deep Cold sa Africa ilang araw na ang nakakaraan. Si Julius Reed, na nanunood sa walang humpay na pag-uurong ng mga alon, ay paulit-ulit na nagsalita. Sa pamamagitan nito, ang alitan ay lubusang naayos. Ang Pavilion Master Fairbanks ay tunay na tapat sa iyo. Emosyonal na sabi ni Aaron Jackson. Bilang isa sa mga pinakamalalaking organisasyon, ang Wilson Pavilion ay isa sa ilang mga kapangyarihan na maaaring harapin ang Deep Cold ng direkta. Sa loob ng mga dekada, ang magkabilang panig ay nagpipigil sa kanilang sarili, hindi kailanman nakikibahagi sa malalaking salungatan. Ngunit ngayon, dahil kumilos ang Deep Cold laban kay Julius Reed, talagang nagdeklara ng all-out war ang Amadeus Fairbanks laban sa Deep Cold. Ito ay hindi lamang isang walang laman na slogan. Sa loob ng ilang buwan, mahigit kalahati ng mahuhusay na Shadow Warriors ng Deep Cold ang nawala. Ang organisasyon na minsang nagpalaki sa Shadow Warriors sa buong mundo, ay napilitan na ngayong magtalaga ng malaking bilang ng mga tauhan upang bantayan ang kanilang punong tanggapan, naganap na mag-retrench sa loob ng 3 buwan. Isa-isang inatake ang mga sanga ng Deep Cold at nagdusa ng matinding pagkalugi. Bilang isang alyansa mismo, ang personal na kaligtasan ng Shadow Warriors ay nanganganib, at natural na hindi sila makakalabas sa mga misyon. Kung walang mga misyon, walang paraan upang kumita ng pera. Kaya, ang ilang Shadow Warriors ay nagsimula ng magdeklara ng kanilang pag-alis mula sa Deep Cold, isa-isa, sa loob ng nakaraang buwan. Ang Wilson Pavilion, gayunpaman, ay isang purong autoritaryan na organisasyon. Lahat ng mga disipulo ng Wilson Pavilion ay may isang master lang, iyon ay Amadeus Fairbanks. Sa pagharap sa kanilang pangunahing kaaway na si Deep Cold, ang mga disipulo ng Wilson Pavilion ay hindi nagpakita ng anumang takot, umaatake na parang baliw, na iniwan ang Deep Cold na nangangamba at pansamantala. Ang Deep Cold, na medyo may disadvantage,
ay talagang nawala ng ilang subsection chiefs sa iyo. Hindi napigilan ni Aaron Jackson na maging emosyonal, napakalakas ng kanyang amo. Ang kakayahang personal na patayin ang mga pinuno ng subsection ng Deep Cold ay maaaring mabigla sa buong komunidad ng Shadow Warrior. Sayang lang may nakatakas. Iniisip ang Three-Armed Underworld King na nakatakas, medyo nalungkot si Julius Reed. Kung tutuusin, hindi naman masyadong malakas ang kalaban, pero hindi pa ganap na nakaka-recover ang sariling kakayahan. Ang labanan sa Snow-Capped Summit ay nag-iwan sa kanya na nagpapagaling pa rin. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya direktang bumalik sa punong tanggapan ng Boulevard League sa DeMarco Mount. Sa oras na ito ay darating si Maurice Springs, tiyak na talagang naghahanap siya upang gumawa ng hakbang. Sa pamamagitan ng kanyang sariling katalinuhan, alam ni Aaron Jackson na maglalakbay si Maurice Springs sa pamamagitan ng dagat patungong Gonzales City ngayon upang maghiganti kay Julius Reed. Nasabi mo ba ang lahat na dapat mong ipaalam? Mariing nakatutok ang mga mata ni Julius Reed sa dagat. Sa hindi kalayuan, mahina na ang isang maliit na bangka na nakikita na ang hugis nito. Na-notify na namin ang Michael family sa Gani Province, at ang mga tao ng Michael family ay nakarating na ngayon sa Gonzales City, kahit na nagdala pa ng mga tao mula sa Ridge family at Skyfire. Iniulat ni Aaron Jackson ang kanyang katalinuhan ng totoo. Nagkasundo na ang Skyfire at ang Ridge family. Tanong ni Julius Reed na nakataas ang isang kilay. Talaga. Ang katotohanan na ang dalawa ay handang gumawa ng isang hakbang na magkasama ay nagpapahiwatig na sila ay nagkasundo. Ang impormante ni Aaron Jackson ay dumating sa Paper Drunk Golden Tavern at, sa pamamagitan ng pagsubaybay sa Boulevard League kasama ng mga tao ni Finn Carmichael, ay naibalik ng tumpak ang impormasyon. Ibig sabihin, dumating na ang babaeng nasa likod ng lahat ng ito, ang utak. Sa pagdating lamang ng babaeng iyon ay ibinaba ng dalawang panig ang kanilang mga sandata at naging kapayapaan. Kung hindi, paano posibleng magtutulungan ang Skyfire at ang Ridge family, na mahigpit na lumaban sa isa't isa? Boss, dapat ba nating palakasin ang ating mga depensa? Nang marinig na dumating ang babaeng ito, medyo kinabahan si Aaron Jackson. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang isang taong makakakuha ng kahit kaunting atensyon ng kanyang amo. Hindi na kailangan, ang babaeng iyon ay hindi maglalakas loob na umalis sa Five River Province. Kahit na dumating siya, dapat siyang manatili sa loob ng probinsya. Pininger ni Julius Reed ang singsing sa kanyang kamay, ang bayani ng sword na nakasuot ng berde ay nasa ilalim ng kanyang utos, ngunit hindi lamang nakikinig sa kanya. Kahapon lang, nagpadala ako ng mga tao para ipakalat ang salita, at ang Cold Nelson sa loob ng 10,000 Mountain Alliance ay tutulong din sa pagpapalaganap nito. Sa sandaling ito, maraming mga mata ang nanonood ng Five River Province. Habang sinasabi niya iyon, mahinang ngumiti si Julius Reed, siya ay nasa isang dilema na ngayon. Maaari lamang siyang magtago sa dilim at maghintay na malaipat ang atensyon ng lahat bago siya makabalik. Kung hindi, para sa isang internal guard envoy ng 10,000 Mountain Alliance na umalis sa DeMarco Mount nang walang autorisasyon ay isang matinding pagkakasala. Hindi nila kayang bayaran iyon. Ang mga maaaring magpakilos sa Wolf Cavalry ay dapat nakabilang sa mga panloob na gwardya. Kung hindi, hindi lilito ang Wolf Cavalry. Hindi tulad ng mga direktang puwersa tulad ng Cold Nelson, ang mga panloob na gwardya ay maaari lamang manatili sa DeMarco Mount, na humaharap sa iba't ibang mga gawain, at hindi pinapayagang umalis ng walang utos ng Young Master. Noon lang, sunod-sunod na boses ang biglang dumating sa earpiece ni Aaron Jackson. Boss, ang mga tao ng Michael family ay sumakay sa isang barko at nagmamadaling tumawid mula sa dagat. Lumingon si Aaron Jackson at kinuha ang kanyang teleskopyo, nakatingin sa Five River Province, pagkatapos kong ipadala ang impormasyon at itinerary ni Maurice Springs sa Michael family, nakilala nila siya sa unang tingin bilang ang taong pumatay sa kanilang Young Master. Kasabay nito, nagpakalat ako ng chismis na inimbitahan mo siya mula sa ibang bansa para alagaan ang mga mula sa Boulevard League sa Five River Province. Pagkasabi noon, itinuro ni Aaron Jackson ang isang cruise ship sa di kalayuan at ngumiti, ayan, dumating sila para sa isang preemptive strike. Kapag ang labuyo at ang kabibe ay magkalaban, tayo ang makikinabang.
Kumuha din si Julius Reed ng teleskopyo at pinagmasdan ang dalawang barko na unti-unting lumalapit. Quote, General, kahit na ang ruta sa dagat ay tumagal ng mahabang panahon, sa wakas ay nakarating din kami. Ito ay isang maayos na paglalakbay ng walang anumang abala. Sakay ng maliit na bangka sa dagat, nagsalita ang isang binata sa tabi ng Maurice Springs. Sa wakas makakaganti na ako. Tiningnan ni Maurice Springs ang lalong malinaw na balangkas ng Gonzales City, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, kasama ang isa pang Shadow Warrior mula sa Deep Cold para palakasin ang kanyang lakas, kumpiyansa siyang kaya niyang talunin si Julius Reed. Mr. Springs, narinig ko na ang three-armed Underworld King ay nabigo at naputol ang braso. Isang maputi ang buhok, asol ang mata na European na lalaki ang lumakad mula sa kanyang likuran, pinaglaruan ang isang flintlock sa kanyang kamay. I make no comment, but this time, babalik talaga ako with his head. Si Maurice Springs ay nagpakawala ng malamig na tawa, ang kanyang kanang kamay ay dumampi sa longsword sa kanyang likod. Ang paghihiganti para sa kanyang anak, dapat niyang ipaghiganti siya. At wala pang 500 metro ang layo, sa isa pang barko, ang mga tao ng pamilya Michael ay nakatayo sa busog, ang kanilang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. Anak, nariyan ang iyong pangunahing kaaway. Ngayon, puputulan ko sila ng aking sariling mga kamay upang ipaghiganti ka. Tinutukan ni Tobias Michael ang kanyang kamao sa pana ng barko, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 470 Sharpshooter sa Lungguhit 1. Boss, bakit pakiramdam ko may mali? Ang binata na nagmamaneho ng cruise ship ay tumingin sa mabilis na paparating na sasakyang dagat, isang pakiramdam ng pag-iisip na lumalaki sa kanyang puso. Sa napakalawak na dagat, bakit ang barkong iyon ay lalapit sa kanilang sarili? Sa totoo lang, mas maagang naramdaman ni Maurice Springs ang isang bagay na mali. Bilang Vice Manager ng Wilson Pavilion Far East Branch at isa sa mga kasalukuyang pinuno ng Deep Cold, ang matalas na intuition ni Maurice Springs ay nagsabi sa kanya na ang mga tao sa malapit ay tiyak na walang anumang kabutihan. Dapat ba nating subukan muna ang mga ito? Sa tabi ni Maurice Springs, isang lalaking European na may blonde na buhok at asol na mga mata ay walang pakialam na humawak ng isang kahon ng mga hagis na armas at nagtanong. Ang kanyang mukha ay palaging may ekspresyon ng kadalian. Kapitan, huwag mong sabihing hindi kita binalaan, ang kabilang partido ay napakahusay. Kahit na ang three-armed Underworld King ay hindi makakapantay sa kanya. Kung minamaliit mo ang iyong kaaway, malamang na magdusa ka. Nagsalita si Maurice Springs na may malungkot na ekspresyon. Ang blonde-haired, blue-eyed European ay pinangalan ng Lloyd III, at siya ay nagmula sa isang pamilya ng mga pirata. Iyon ay, ang kilalang mga pirata ng Caribbean. Si Lloyd III ay naglalaro ng paghahagis ng mga sandata mula pa noong siya ay bata, at sa edad na 13, matapos siyang mabuli ng mga maharlika, galit siyang umuwi, dinampot ang kanyang kahon ng mga ibinabato, at pinatay ang anak ng maharlika sa lansangan. Matapos lumaki ang insidente, personal na nagtungo ang mga magulang ni Lloyd III upang humingi ng tawad, ngunit binugbog lamang ng maharlika at pagkatapos ay isinailalim sa house arrest. Higit pa rito, ang maharlika ay nagpadala ng mga tao sa buong lungsod upang manghuli kay Lloyd III. Nang marinig ang balita, si Lloyd III ay tumakas sa takot, na nabubuhay sa pag-aalis mula sa basurahan hanggang makalipas ang isang linggo, sinamantala niya ang pagkakataong makihalubilo sa isang piging na idinaraos ng maharlika sa kanyang tahanan noong gabing iyon. Habang pinapahiya ng maharlika ang mga magulang ni Lloyd III sa harap ng lahat, lumabas si Lloyd III mula sa karamihan at pinatay ang buong maharlikang pamilya, pagkatapos ay nakatakas sa sumunod na kaguluhan. Pagkatapos, nakatagpo niya ang kanyang amo, na siya ring kasalukuyang pinakamataas na pinuno ng Deep Cold. Sa ilalim ng pamumuno ng kataas-taasang pinuno, ang bihasanang si Lloyd III ay mabilis na naging isang makinang pangpatay. Sa murang edad, isa na siya sa mga pinuno ng Deep Cold at numero 1 sharpshooter sa mundo ng mga mamamana. Maging ang pagsasanay na may kaugnayan sa paghahagis ng mga armas sa loob ng Deep Cold ay gawa-gawa lamang ni Lloyd III. Sa pagkakakilanlan na ito, bihira na pinapahalagahan ni Lloyd III ang sinuman sa Deep Cold. Kahit na ang isang matandang campaigner tulad ng three-armed Underworld King, kinukutya niya,
Lalo pa ang isang tulad ni Maurice Springs na tumalikod. Ilang maliliit na magnanakaw. Lahat sila ay nararapat na mamatay. Pinunasan ni Lloyd III ang kanyang golden throwing weapon box at umiling-iling habang lumalakad papunta sa Marino, bukas sa unahan, bumangga sa kanila. Oo, Kapitan. Nang marinig ang utos ni Lloyd III, agad na inikat ng Team O'Neill ang barko, dumiretso sa sasakyang pandagat na kabilang sa Michael family. Darating na sila. Excited na sigaw ni Tobias Michael. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, hinding-hindi niya makakalimutan. Ang kaaway ay nasa harap na niya ngayon, ang kanyang pinakamalaking paghihiganti, sa wakas, ay matutupad. Sino ang gustong mauna? Sa dulo ng barko, isang dosenang tao ang nagkatinginan. Kayong mga kapamilya ng Ridge, hindi ba't napakabangis ninyo noong pinatay ang ating Skyfire? Bakit ngayon ay natatakot na kayo? Isang pinuno mula sa Skyfire, na may hawak na longsword sa isang kamay, ay malamig na tumingin sa kinatatayuan ng Ridge family. Ang kanyang pangalan ay Cyclops, isa sa mga tagapagtanggol ng Skyfire. Nang mabalitaan niyang tinambangan ang Saint Air, sumugod siya sa Five River Province kasama ang kanyang mga tauhan upang magbigay ng suporta, ngunit pagdating, nakatanggap sila ng mga utos na huwag kumilos ng padalos-dalos. Si Cyclops, na umaasa sa isang pagpatay, ay labis na nadismaya at nalaman lamang matapos tanungin na ang pumatay sa kanilang mga tauhan ay ang pinakamataas na pinuno ng Deep Cold, ang Three-Armed Underworld King. Walang salita, tumayo si Cyclops at naghintay ng mga order. Labanan ang Three-Armed Underworld King. Wala siyang lakas ng loob kahit sa loob ng 20 taon. Kaninang umaga lang, nakatanggap siya ng utos mula sa sect hierarch na makipagtulungan sa isang babae para tapusin ang isang misyon. Matapos lumabas, napagtanto niya na kung hindi dahil sa katalinuhan na nagpapahiwatig na ang mga taong ito ay mga kaalyado na inimbitahan ng kanilang mga pangunahing kaaway, talagang hindi na naisin ni Cyclops na tumawid sa magulong tubig na ito. Ang pakikipagtulungan sa kanyang mortal na kaaway ay naging dahilan upang hindi siya komportable. Hey! Akala ko ikaw ay isang malaking shot. Lumalabas na ikaw ay isang showpiece lamang. Kung ikaw ay natatakot na sumulong, pagkatapos ay manatili ka lamang at i-cheer ang iyong lolo. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Ridge family ang humakbang pasulong, siya ay isang napakahusay na manlalaban na pinangalan ng Iron Horse, na kinuha ni Truman Ridge sa malaking halaga. Ang kanyang mga kamao ay parang bakal, ang kanyang katawan ay puno ng matinding lakas. Say whatever you want, kapag hindi ka na magaling, ako na ang bahala. Hinawakan ni Cyclops King ang kanyang ginintoang longsword at tumalikod. Ang pagpatay ay kasing dali ng pagkain. Ender, umalis ka na. Ikanaway ni Iron Horse ang kanyang kamay, at ang isa sa kanyang mga alagad ay humakbang pasulong mula sa kanyang likuran. Si Ender ang kanyang pinakamatanda at pangunahing alagad. Magtiwala ka, guro, mga bulag na magnanakaw lang sila. Panoorin mo akong papatayin ang buong tauhan nila. Habang lumiliit ang distansya sa pagitan ng dalawang barko sa halos 20 metro, tumakbo si Ender pasulong at lumundag, gamit ang momentum para pumailang lang ng mataas sa hangin. Lumipad siya ng mataas. Narito siya. Inilagay ni Maurice Springs ang kanyang kanang kamay sa longsword sa kanyang likuran, malamig na pinapanood si Ender na lilipad na. Whiz! Sa sandaling iyon, isang tunog ng dart ang nagmula sa likod ng Maurice Springs. Si Ender, na nasa himpapawid, ay nahulog sa dagat na parang saranggola na may putol na tali. Agad na nabahira ng pula ang karagatan. Ha! Nang lumingon si Maurice Springs, nakita niya si Lloyd III na hangihip ng usok mula sa bar aisles ng kanyang baril. Paumanhin, nakakita lang ako ng target at gusto kong mag-shoot, occupational habit. Bahagyang nagkibit-balikat si Lloyd III, binigyan si Maurice Springs ng walang magawang tingin. Hindi na sinabi ni Maurice Springs. Pagkatapos ng lahat, nakikipag-usap siya sa personal na disipulo ng sect hierarch, at bilang isang bagong dating na hindi pa matatag, kung siya ay hindi pabor, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makaligtas sa pagtugis ng Wilson Pavilion. Bukod dito, kailangan niya ang tulong ni Lloyd III sa paparating na labanan laban kay Julius Reed, isang tunay na master. Diyos ko, anong klaseng pamamaril yan? Ang Iron Horse sa kabilang barko ay hindi pa naiintindihan ang nangyari bago makita ang kanyang alagad na pinatay sa dagat.
Mabilis na kumalat ang galit sa kanya. Ang lakas ng loob mong patayin ang alagad ko. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Si Ender ay hindi lamang ang kanyang piniling kahalili kundi pati na rin ang manliligaw na inaprubahan niya para sa kanyang anak na babae. Ngayon, ganoon na lang, nawala ang kanyang alagad sa isang engkwentro. Sa katunayan, makapangyarihan ang kalaban, ngunit hindi naniniwala ang Iron Horse na hindi siya mananalo. Sinisi niya ang pagkamatay ni Ender sa kawalang ingat. Wow, sir, ang iyong alagad ay medyo mahina, hindi ba ito ay pagpapasa ng isang pagpatay? Panunuya ni Cyclops King, manahimik ka, pagkatapos kong patayin sila, babalik ako at papatayin ka. Umuungal si Iron Horse at sinabi sa kanyang tatlong alagad na nasa likuran niya, sumunod ka sa akin para sa paghihiganti, ipaghiganti ang iyong nakatatandang kapatid. Paghihiganti, paghihiganti. Tinanggal ng kanyang mga alagad ang kanilang mga sinturon at itinali sa kanilang mga ulo, bawat isa sa kanila ay may mabangis na aura. Makinig sa kabilang panig, ang pangalan ko ay Iron Horse, at hindi ako pumapatay ng mga tao. Sa isang paglukso mula sa kanyang kinatatayuan, ang Iron Horse ay lumipad ng mataas sa hangin. At sa likuran niya, mahigpit na sumunod ang kanyang tatlong alagad. Whiz! Hinayla muli ni Lloyd III ang gatilyo sa kanyang nakatagong kahon ng sandata, sa pagkakataong ito ay tina-target ang Iron Horse.